Hello, hello, hello. Yan. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Yan, welcome po sa ating mga nasa YouTube, FB Live, and Zoom. Yan, kaway-kaway po sa inyo. Yan, malinaw po ba? Yes. And welcome din po sa ating mga nasa dito sa atin sa Eton office. Yan, kaway-kaway po sa inyong lahat. Yan. Yan. Sino po ang naka-attend kanina sa ating Santay Partnership Program? Yun po ang ating backbone ng ating business. Then, yung kanina pong napakinggan natin ay ang ating Santay Partnership Program, which is, yun po ang brain ng ating business. Then, ngayon po, mapapakinggan nyo yung ating puso ng ating business kung paano natin mapapalago or kung paano tayo titibay sa ganitong klase ng ating negosyo, which is our Santay Business Owners Orientation. Yan. Alam niyo po ba kung sino ang ating speaker ngayon? Yan. Siyempre, kung merong the beautiful wife, merong handsome husband. Di ba? Bawi-bawi lang yan. Yan. Our speaker for tonight, peso and dollar earner, 6 million earner, travel and gadget qualifier, car qualifier, at ang team captain ng Team Universal Champion, may poging husband. Yan, bawi Mentor Francis Aladano. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, everyone. Ayan, okay lang ba palakpak natin yung my beautiful wife, Ronald Aladano? Grabe naman. Pogi ba talaga? Yeah. Anyway guys, maraming salamat sa pag-attend nyo ngayon dito sa ating Santay Business Owners Orientation. And talagang alam nyo yun, may kanya-kanya tayong oras para may puntahan, may gawin, pero pinili nyo pa rin na maka-attend dito. Palakpakan natin yung bawat isa. Ayan. Grabe, parang medyo naano tuloy ako doon. Bumabawi, no? Pasok po tayo mga partners. Ayan po. So alam nyo ba yung pag-uusapan natin ngayong araw na to? Alam nyo ba? So ito po yung puso ng negosyong ito. Yung kanina yung umatin sa SPT, palakpakan natin si Coach Angelina. Yung umatin sa SPT, yung po yung backbone ng negosyo. Yung kanina naman sa umatin kay partner, kay Mentor Mel, yung po yung brain. Okay? So ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan natin dito is Santay Business Owners Orientation. Handa na ba kayo? Yes! Okay, so by the way, I'm Francis. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, dati po ako merchandiser sa supermarket. Sa loob po ng 8 taon. 8 years po ako merchandiser. Then, ang trabaho po namin doon, kami po pala nagdi-display ng mga binibili nyo. Kami rin po nagre-return ng mga binibili nyo na hindi nyo naman bibilihin. Yun po yung trabaho ko doon sa loob ng 8 taon. At ang inyong lingkod mga kapatid is mahihain po. Mahihain po ako sa mga ganito, tumayo sa harapan. Ito po yung kinakatakutan ko nung nag-aaral ako. Why? Sabihin sa akin, bakit? Yung malakas. Yung malambing. Kasi po mga kapatid, ako po yung tao na alam niyo yung pag tumayo, ayaw talaga. Ang ginagawa ko po dun sa nag-aaral ako dati, inaano ko lang, binibigyan ko na lang ng nag-aaral ako, bigyan, okay na lang mag-report dyan. Binibigyan ko na lang ng pambili naman nila paper, kartolina. Kasi ayoko ng ganito, takot po ako humarap sa maraming tao. Pero alam niyo po sa negosyong to, dito, mababago po yung pagkatao nyo. Okay? So, let's proceed po mga kapatid. Ayan, welcome po sa ating Santay Business Owners Orientation. Ayan. So, ito po yung pangalawa sa dapat yung atinan once na mag-join kayo kay Santay. Okay? Once na mag-enroll kayo sa Santay Partnership Program, ito po yung dapat na atinan natin. Dito ka po kasi lalalim . Pag-uusapan po dyan kung paano yung pag-handle ng rejection, paano pag-handle ng mga tao na kinakausap nyo, paano gawin yung negosyo. Kasi pagpasok mo sa negosyong to, wala ka pang idea . Na-excite ka lang, nalaman mo lang, ganito pala yun, pero hindi mo pa rin talaga alam kung paano siya gawin. Tama po? Ganun po yun. Nung nagsisimula ako, hindi ko pa talaga ito alam. Kasi po ako, negative po ako sa ganitong business. Alam niyo yung kumbaga hindi naniniwala. Bakit hindi ako naniniwala? Ang alam ko po sa ganitong negosyo is scam,
pyramiding, benta-benta, recruit-recruit, pagpunta doon, hindi naman pala. Tama po. Yun po ang alam ko sa ganitong business. Okay? Kaya po, ayoko ng ganitong business. Pero alam niyo po, kaya po ako na positive dito. Siyempre, yung nga, may kanya-kanya tayong story. Na-invite po ako, ang sabi sa akin, date daw. Siyempre, pag babae nag-invite na date, sama ako, feeling po. Sama ako. Sabi niya sa akin, may pupuntahan tayo, ganito, ganun. Tukad na lang, story short, wala pong date na naganap, na negative na ako. Yung pala presentation na, wala, ayoko na, sabi ko, ayoko ng ganito. Alam niyo po mga kapatid, may 4 ulit na merchandiser nag-invite sa akin, dinala ulit ako sa ganitong business. Kasi as merchandiser, kung anong tawag sa'yo, ako po kasi ang hawak Kim, kung anong hawak mong produkto, yun yung tawag sa'yo. Ako Kim, Kimberly. Kung anong hawak mong kaya sabi sa akin ng dicer ng Aji, pero meron akong business, dyan sa Ortigas. Ano yung pre-networking ba? Hindi, networking to. Ano yan, parang Uno. Kasi dati that time, na-invite ako sa Uno di ba? Pero mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa 4 Tukad na lang sa resort, nagpapasalamat po ako sa 4 na nag-invite sa akin. Kasi kung di dahil sa kanila, wala po ako sa harapan ninyo. Okay? So, ito po mga kapatid, pag-uusapan natin dito yung attitude. Okay lang ba pag nagsalita ako, medyo may tatamaan, medyo may masakit ng konti, hindi po ikaw pinapatamaan ko, yung katabi mo? Okay lang, taas ating kanang kamay? Tapos tapik ating kanang katabi natin? Friend, pag may nasabing speaker na masakit, hindi para sa iyon. Para sa katabi mo. Yung kaliwa naman, yung kaliwa. Taas mo. Tapikin mo yung kaliwang katabi mo. Friend, ikaw yung katabi ko. So anyway guys, kidding aside, English kidding aside. So namnamin po natin sasabihin ko kasi po ito po yung nakatulong sa akin. I'm doing this business 7 years na po. Ito po yung nakatulong sa akin. Kaya po, namnaman ko lang din sinabi ng speaker kasi po, lalo na yung babaguhin dito yung attitude. Diba? Mali nating pag-uugali sa negosyong to. Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong attitude May kanya-kanya tayong pag-uugali. May mabait na ugali, may masamang ugali. Iba't iba. Di ba? Pero po dito, babaguhin pa natin yan. Babasagin natin ngayong araw na yan. Pero remember, pag tinamaan ka, hindi para sa'yo, para sa katabi mo yon. Okay? And knowledge and skill. Alright? So, proceed po tayo. Why? Why Santay? Bakit nga ba Santay? Di ba? What is your deepest why? Ginagawa mo ba to para lang sa mga gadget? Makatravel, magkasakyan, kumita? Ginagawa mo lang ba to para wala lang, para basta-basta kumita lang? Di ba? So ako po mga kapatid, malalim po yung dahilan ko bakit ko ginagawa si Santay. Okay? Dapat dito malalim yung dahilan mo. Okay lang ba? By the way, palakpatin pinsan ko. Rapi. Cheko. Naano kasi ako sa kanya kasi kumbaga kasabayan ko lumaki yan So yun po mga kapatid, malalim po dapat yung dahilan bakit nyo ginagawa yung Santay. Hindi dito pwede yung lang, basta umating-ating ka lang. Dapat isa puso mo, isa buhay mo, aksyon. Ako po ganun ginawa ko nung nagsisimula kay Santay. Malalim, sinabihan pa ako ng mentors dito Mentor Jun Francisco, sabi sa akin, bro, kaya mo ba maging ED in the 2 months? Hindi mo mentor 1 month, lalong hindi. Sige ganito, pag hindi mo makita yung mga mahal mo sa buhay, kaya mo maging ED in 1 month? Siyempre kaya. Nakita niyo yung lalim? Pag malalim para sa pamilya mo, hindi ka basta-basta matitibag. Kahit sino mag-reject sa'yo, kahit in-negative ka pa ng wife mo. Dati kasi hindi pa siya naniniwala, di ba? Ito nagpatinag kasi para sa kanila yun Pero by the way mga kapatid, nagpapasalamat sa kanya. Kung hindi niya ako nire-negative dati, hindi po ako titibay sa gatong business. Palakpakan natin, may beautiful wife. Babawi tayo kanina, binabawian niya ako Sabi ko, naku, pag nakahawak ng mic to, baka bawian ako dito, bumabawi, sabi ko. Ako mas matagal lumawak ng mic. Lamang na lamang ako sa iyo ngayon. Mamaya, marami pa yan. So ganun guys, kumbaga malalim po yung dahilan ko. Hindi ako nagpatinag sa mga negative sa labas. Sa mga katrabaho kong di naniwala sa akin. Ako po, kaya ganun po ako kalalim. Kasi buhay ang pinag-uusapan dito Hindi tayo naglalaro lang dito Kaya po nagpapasalamat po ako sa inyo. Nagbigay kayo ng time, oras at pagkakataon na makaatin sa ating training. Okay? Kaya laliman po natin yung ating deepest why mga kapatid Kailangan talaga malalim. Ngayon, pag uwi nyo ng bahay ninyo, tignan nyo yung deepest why, alamin nyo. Ano ba talagang deepest why ko? Bakit ko ginagawa sa Santay? Ilang taon na ako kay Santay? Dapat alam ko. Alam dapat natin. Kasi yun po magde-determine ng action mo Kung kunyari malalim alam mo action mo hindi ka sasabihin ni mentor, ating ka training. Magugulat si mentor mo, umating ka ng training. Tama? Hindi sasabihin ng mentor mo na, oh, may training tayo ganito. Alam mo na dapat, yes mentor, nasa kalendar ko na yan. Ganun kalalim dapat Hindi ka na kailang bulag, hindi ka pa kailangang itulak-tulak pa ng mentor mo para umatin. Tayo mismo, aatin tayo. Kasi negosyo na natin to. Remember? Tayo may pangarap. Pag nagkasasakyan tayo,
tayo sasakay, hindi si mentor. Pag nagabahay tayo titira, hindi si mentor. Kaya ikaw gumagawa ng journey mo kay Sante. Okay? Next is, why direct selling? Ito po. Dito ako medyo na talagang excited ako sa why direct selling. Alam niyo po kung bakit. Sabi niyo bakit? Yung malakas! Yung malambing! Alam niyo po mga kapatid, kasi bakit po? Sa isang box pala ng Diyos yung nagtatrabaho ko. Kasi nagtatrabaho ko dati, masaya na ako sa extra income eh. Maghatid ako sa basement. Kasi merchandise, maghatid ka sa basement. Tapos bigyan ka 5 piso, 10 piso. Extra rice, masaya na ako doon eh. Nagtatrabaho ako dati. Pero po dito sa Sante nakita ko makabenta na isang box. At that time, 1950 pa noon eh. Ngayon, 2016 na, di ba? 1950 pa noon. Eh, sabi ko, pag nakabenta ko ng isang box, parang akong nag-above minimum na ako. Sabi ko, okay to, gawin ko nga to. Kasi nung nakabenta ko, sabi, uy, okay. Hanggang sa, alam niyo po, minahal ko yung pagiging direct selling. Di ba? So, may i-share ako sa inyo ng onting ano lang. Kasi dito, pag ginawa Sante by Heart, sabi natin, nag-additional ka na lang dito, malaki po matutulong sa Sante. Sino po mga nanay-tatay dito? Taas ang kamay. Mga estudyante, sa Zoom, hello po sa inyo. So, pag-usapan po natin, magsusulat po ako. Ang buhay po kasi natin, guys, para tayong isang balding nag-iipon ng tubig. Okay? Itong tubig na to, ito yung income. Income mo, 10,000 sang buwan. Kaya lang may butas. Ano yun? Gastos. Ang tawag doon, needs. Ano yung mga butas na yun? Pagkain. Oh. Kuryente. Ano pa? Tubig. Ano pa? Internet. Ano pa? Magbigay kayo. O baon ng bata. O pang date. Tuition. Di ba? Emergency. Tama. 10,000 ang pasok. 10,000 din ang labas. Mapupuno hindi? Mapupuno yan. Magbukas ka ng butas. Pwede ba yon? O anak. Wala mo na tayong pagkain ha. Inhale, exhale mo. Inhale, exhale. Pwede ba yon? Hindi pwede mangyari yon. O anak, ang kuryente natin, MWF lang. Monday, Wednesday, Friday. Pwede ba yon? Hindi. O anak, ang tubig natin, mag-jumper na tayo sa Nawasa. Pwede ba yon? Hindi guys, pwede mangyari yung kasi ang lahat ng necessity. Tama? Mapupuno hindi? Hindi, kasi may butas, tama? Sabi natin mag-Sante ka kaya may additional kita yung 20. Okay, no? 30 na kayo ng income mo. 30 pasok, G's ang labas. Mapupuno hindi? Aapaw hindi? Ngayon, pag umapaw yan, doon mo lang lagay yan sa kabilang balde. Walang butas doon. Ang tawag doon, savings. Okay? Savings yun, doon yung ating mga wants. Mga pangarap mong bahay, pangarap mong sasakyan, pangarap mong makapag-travel. Doon po ibibigay sa Sante pag ginawa mo Sante by Heart. Okay? And guys, sa direct selling pa lang, marami pong kumikita dito ng malaki. Diba? Sa benta. Isa na po dyan si, partner Judith Lasarte. Palakpa natin. Gorgeous girlfriend ni Jo Marie Aladano. So, alam niyo po mga kapatid, maraming kumikita po dito. Hindi lang yan, alam ko marami sa atin dito kumikita. Sa direct selling pa lang. Okay, kaya I love direct selling. Diba? Okay, so, next is, yan po. Boss, time freedom, financial freedom. Masarap po maging boss. Tama po. Agree ba tayo doon? Ang sarap maging boss. Tignan nyo Hindi po ako against sa mga nag-work kasi dyan po ako galing By the way, ang inyong lingkod po, hirap po matanggap sa trabaho. Ang dami ko pong ina-apply ng trabaho, nare-reject ako. Ito ba yung number mo, Francis? O, tatawagan ka namin. Ito ba number mo, Francis? Tatawagan ka namin. Ang dami ko ina-apply ng trabaho, nare-reject ako. Sabihin sa akin, ito puro tatawagan. Kaya alam niyo po, bago kaya ako natanggap sa Dicer, sabi ko sa nag-interview, for example, si Ma'am Adele, sabi sa akin nag-interview, ito ba number mo? Sa isip ko, naku, patay, tatawagan na naman ako nito Sabi ko, ma'am, bago niyo po sabihin na tatawagan niyo ako, subukan niyo ako ng 1 month. Pag hindi ko kinaya, tanggalin niyo ako. Alam niyo po, sinubukan ako ng 1 month, umabot ako ng 8 years. Ganun po ako ka-dedicated. Nakuha ko sa puso yung nag-interview. Di ba? So, ito pa, boss versus employee. Okay? Sino pwedeng malate? Boss, employee? Boss. Sino maaga umuwi? Boss, employee? Sino pwede mag-travel ng tuloy-tuloy? Boss, employee? Boss. Ang sarap po. Sino gusto maging boss dito? Okay? So guys, don't get me wrong hindi po ako against sa nagtatrabaho kasi doon po ako galing. Alam ko kung gaano kahirap mag-apply. Okay? Pinapakita ko lang sa iyo yung anong nakita ko sa negosyong to. Nung nakita ko na pwede pala, masarap pala maging boss, di ba? Ayun po. Okay, and time freedom, ito yung hawak mo yung oras mo. Yung matutulog ka pag inaanto ka na, gigising ka pag tapos ka na matulog. Di ba ang sarap nun? Sino naranasan yun? Nakakarasan ganun? Ay, wala pa. Nahihiya to. Sino yung, kahit ang sabihin ko ay tumaas. Alam niyo po, ang sarap po maging hawak mo yung oras mo. Kaya nga dati naalala ko yung wife ko, yung nagatrabaho pa siya, full-time na ako kay Sante. Di syempre, lakas ng ulan. May time freedom na siya, wala pa nun nung time na yun.
Sabi niya sa akin, Han, anong oras na? Pasok ko. Eh ako, sige, ako nakaganon yung pa ako. May kakapi-kapi. Oh, sige, ano ka na kasi ako. Relax lang ako. Kapi-kapi lang ako dito eh. Siya nagmamadali na, ano ba ito? Iniinggit ko siya na iniinggit. Sabi ko, hindi, sige na, ano. Pagigising ng umaga, nag-alarm yung alarm clock mo. Ako, higa-higa muna. Alam niyo, ang sarap, payaparamdam ko sa kanya na, ang sarap ng walang boss. Alam mo yung ikaw yung may hawak ng ano mo, oras mo, di ba? Pero talagang nakakatuwa, nahawaan ko siya, palakpan po natin, may beautiful wife. So alam niyo po, di ba, mga kapatid, ang sarap po ng hawak mo yung oras mo. Nung wala sa yung gigising kung gusto mo matulog, di ba? Yun po yung maganda po sa negosyong to. Okay? And financial freedom. Di ba, alam niyo masarap yung may financial freedom. Hindi mo po problemahin yung presyo ng bigas, hindi mo problemahin yung gasolina, hindi mo problemahin yung mga gastusin sa bahay. Tama po. Di ba? Hindi ka tulad pagpunta mo sa mall, grabe, ang ganda ng sapatos. 8.5, ay pangit pala. Di ba, gano'n na pag nakita, nag-iiba yung mindset, pangit pala. Di ba? Hindi ka tulad pagpunta mo ng mall, nakita mo yung paborito mong damit. Grabe, ito paborito mong damit, kulay white. Kulay white paborito mo. Dumating yung sales lady. Sir, ano pong ano nyo? Ayan na po, bibili. Ay, magkano to? 5,000. Mahal, mahal. Meron ba kayong kulay red? Meron po. Kulay blue. Meron din po. White yung paborito mo, kulay pink. Meron po. Lahat meron Polka dots. Wala po. Sayang yung pang paborito ko eh. Alam nyo yun, bilang nagbago dahil nga kulang sa financial freedom. Guys, mga kapatid, ang sarap po ng meron kang financial freedom. Okay? So, ito yung bibigay ni Sante once na ginawa Sante by heart. Palakpakan po natin ang Sante. Ayan. Okay? So, kasi naalala ko nga rin nga dito yung sa time freedom. Diba? Siyempre, yung nagtatrabaho ako, yung nag-work pa ako sa Dicer, kasi Ruby nga ako merchandiser eh. From Quezon Ave to Mandaluyong, last outlet ko, Mandaluyong, ganun-ganon ako. Tapos pupunta ako sa Sante, talagang walang oras eh. Kumbaga, ang alas ko sa trabaho, gising ako ng 6, ang oras ng pasok ko 9. Di ba, hindi naman pwedeng paggising ko, nasa trabaho na ako. Siyempre, may ilang oras pa yan. Kaya nga hindi totoo yung 8 hours. Basta, sabi nga nila, pag mulat pala ng mata mo, hawak ka na ng company mo. Bakit? Anong gagawin mo? Magsisipilyo ka na, liligo ka na, tapos pagpunta mo ng may paglabanan ka pa sa jeep, sa bus, sa MRT, ganun. Pero po dito kay Sante talaga, grabe po. Palakpakan po natin yung Sante. Alright. Ay, pabalik pa. Kaya parang bumabalik. Pabalik pa rin napipindot ko. Ayan, of course, law of leverage. Sabi nyo, leverage. Yung malakas. Leverage. Yung malambing. Leverage. Guys, ito po ang sarap magkaroon. Alam mo yung leverage? Ma-leverage mo yung sarili mo. Batas ng pagpaparami. Parami mo yung sarili mo sa ibang pamamagitan ng ibang tao. Tama? For example, ito na lang. Hindi ko kayang buhatin ito mag-isa, palabas doon. Tama po. Pero kung kukuha ko ng mga tao, nakatulong ko magbuhat itong screen na to, malalabas o malalabas? Yes, malalabas ko po. Yun po yung tatawag na law of leverage, na parami ko yung sarili ko. Darating yung time na hindi na ako, i-assess ko na lang sila. Parang sa negosyo natin, ganito po. Magdo-drawing pool ako. Pero, bago yun, buburahin ko muna to. Ayan. Ito po, pag gusto ko lang po ipaintindi rin sa inyo, yung law of leverage, dito po ako, alam nyo, nainlove ako sa salitang leverage eh. Yung paramihin ko, pag rumami sila, pag gumawa silang ganito, alam mo yung minsan, nagugulat ka, kumikita ka. Di ba? Ito po mga kapatid, isa po sa papaintindi ko po ito. Ayan. So for example, hanap po tayo ng bago lang po dito. Sino po first time dito or bago lang? At si Ma'am Nala. Ano pangalan niyo po, Ma'am? Alisa. Melissa. For example, ikaw to Ma'am Melissa. Ayan. Maghahanap lang tayo ng tao na ayaw magkasakit, gustong gumaling, gustong kumita ng extra income, at merong pangarap 3 years, 5 years from now. Maghahanap tayo ng 6 na tao. For example, Ma'am, magbigay ka ng pangalan. Lori? Nori. Norin. Tapos, isa pa. 6. Mel. Bel. Sige, Ma'am. Marvin. Okay? Kai? Kyle. Okay? Cedric. Wait lang po Cedric. Cedric, Ma'am? Yan. Sila yung mga tao na ayaw magkasakit, gustong gumaling, gustong kumita ng extra income, at merong pangarap 3 years, 5 years from now. Sila, Ma'am Melissa, sila yung first level mo. Okay? Second level mo, turuan, tulungan, kumuha ng tiga-6. Involved tayo doon, di natin sila pababayaan. For example, 6 po ito Sila yung second level mo. Third level mo, turuan, tulungan, kumuha ng tiga-6. Involved po tayo doon, hindi natin sila pababayaan.
Sila yung mga taong ay magkasakit, gustong gumaling, gustong kumita ng extra income, at merong pangarap 3 years, 5 years from now. Fourth level mo, nagtiga-anim lang din po yan. Dito po, namulat ako dito kasi excited ako i-share po ito eh. Fifth level mo, nagtiga-anim din po yan. Pangit lang talaga yung sulat, pero maiunawaan niyo yan. Ayan. Every month po, Mamelisa, gumagamit na lang sila ng 1 box ng juice every month. 1 box ng juice. Ang katumbas is 100 points. Bakit kailangan gumamit, Francis? Number 1, ay magkasakit. Tama? Gustong gumaling. Gustong kumita ng extra income at merong pangarap 3 years, 5 years from now. Ayaw kasi ni Sante sa negosyo natin na hindi ka gumagamit man lang ng product. Hindi mo lang alam anong kulay ng barley. Pag tingin mo, kulay green. Sabi, ang pagkakaalam mo, blue. Di ba? Dapat alam mo. Okay, every time po gumagamit na lang kayo Mamelisa ng products, ang pwede mong kitain dyan is 188,160 per month. Walang boss. Yun po yung nakita ko dito. Ganito po yung simple simulation nito ha. Ito po, nagkaroon ng grupo sa Angono. Si Angono nagkaroon ng grupo sa Marikina. Si Marikina nagkaroon ng grupo sa QC. Si QC nagkaroon ng grupo sa bigay kayo ng lugar. Paranaque na lang, Paranaque. Ngayon, bumili itong taga Paranaque. Kumita to, kumita to, kumita to, kumita to, kumita ka Mamelisa. Bumili to ng product ha, isang box lang, kumita to, kumita to, kumita to, kumita to. Bumili to, kumita to, kumita to. Ngayon ito, nagkaroon silang grupo si Mel, Luzon. Si Luzon nag-penetrate sa Visayas, nagkaroon ng grupo sa Visayas. Si Visayas nagkaroon ng grupo sa Mindanao. Ngayon, bumili lahat ng taga Mindanao. Kumita to, si Visayas, kumita si Luzon, kumita si Mel, kumita ka. Bumili yung taga Visayas, kumita si Luzon, kumita si Mel, kumita ka. Kasi nakakonek siya sa'yo eh. Bumili si Luzon, kumita si Mel, kumita to. Etong malupit, etong isang kaibigan mo, nagkaroon grupo sa Singapore. Sa Singapore, nagkaroon grupo sa Nigeria. Si Nigeria naman, nagkaroon grupo sa Hong Kong. Si Hong Kong, nagkaroon grupo sa Indonesia. Ngayon, mga kapatid, bumili mga taga-Indonesia, kumita to, kumita to, kumita to, kumita to, kumita to, kumita ka Mamel. Melisa, dollar. Kumita to, kumita to, kumita to, kumita to. Bumili naman to, kumita to, kumita to. Ang maganda po dito, pwede kang kumita ng dollar and peso. Yun po yung nakita ko sa negosyong to. Okay? Kaya sabi ko, grabe pala pag naparami ko. Kunyari, infinity tayo di ba? Yung pinaka-ilalim hanggang sa pang 3,000 na nagpa-member sa'yo, under your team, under your organization, bumili na isang box ng juice, may income ka pa rin po doon. Yun po yung law of leverage. Yun yung pinarami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng, di ba? Yun po yung maganda po doon. Palakpakan po natin yung law of leverage. Ayan. So, why Sante? Ito po. Start tayo sa company profile highlights. Ayan. Stability. Sabi nyo nga, stability. Yung malakas. Ayan po. Kumbaga, yung company, ilang years na? Ilan? 16 years na yung company. Ang alam nyo, doon ako na very proud di ba? Hindi tayo yung possible pa lang. Kaya naalala ko, marami sa akin nag-i-invite sa ibang company. Bro, dito, pioneering nga dito, bago to. Tingnan mo, sunod na month, iba na naman yung company niya. Bro, ito, bago to. Ilan na nag-invite sa akin? Paulit-ulit, bago. Tingnan mo, kakakabago niya. Wala nang sisimulan. Di ba? Kaya hindi katulad ng Sante, di ba? 16 years, ito stable na to. Yung lahat ng mga pagsubok na dadaan ng kampanya, tinawid na ng Sante. Kaya I'm very proud po dito sa company natin. Palakpakan po natin. And palakpakan natin yung bagong dating, si partner Robert. Ayan. Ayan po, merchandiser din po yung trabaho niya, kapareho po kami. Kaya, di ba nakaka-proud po? Di ba hindi lang tayo? Di ba may mga partners din tayo, mga merchandiser din dito. Ayan. So, ayan po. Product. Sabi niyo, product. Yung malakas. Yung malambing. Product. Ayan po. Itong product natin, mayabang to, pero hindi nagyayabang. Dama. Di ba? Ano siya eh? Hot kick eh. Di ba? Ang dami nang natulungan. Sino ang natulungan ng product? Di ba? So, hindi natin lalayo. Mother ko pa lang. Palapate, may beautiful mother. Di ba? And my beautiful tita. Ayan. Doon mga kapatid, family business, di ba? Tita ko, mama ko, asawa ko, kapatid ko, pinsan ko. Ayun po yung maganda sa negosyo to. Yun yung nakita ko, equal opportunity. Hindi katulad sa, di ba, nung nag-apply ako, bawal yung katrabaho mo, asawa mo, bawal yung katrabaho mo, kapatid mo. Hindi dito, pagpapasok mo dyan, hindi tinatanong, anong katayuan mo? Matalino ka ba? Mangmang ka o may pinag-aralan ka? Hindi tinatanong, saan ka nakapagtapos? Dito, equal opportunity. Yung po yung nagustuhan ko sa Sante. Okay? So products pa lang po yung mother ko, marami mini-maintain na gamot dati yan. 6 maintenance medicine per day. Pero ngayon po, I'm doing this business 7 years, wala na po siyang mini-maintain na gamot. Naalala ko yan dati, may lagayan ng box yun. Pag pumunta ako sa kanya, mabusan ako ng gamot ko. May lang siyang medicine box, lagayan na gamot. No, si mama parang, nagsimula lang sa high blood eh. Una high blood.
Tapos, unload pin. Tapos, yung papa ko nag-iihaw ng bawang. Paano inihaw mo pa? Bawang na kasi high blood din. Sabi ko, hanggang saan buti nito sa akin yung barley. Try mo yung barley. Ito, hanggang sa, alam niyo po, wala silang maintenance medicine, di ba? Nakaka-proud. And, alam niyo po, nakaka-proud din po kasi yung tita ko na kapatid ni mama, mild stroke naman po yun. Wala po siya dito eh. Ayun po, 12 days, mild stroke. Kaya nagulat ng iba, totoo ba talaga na yun? Totoo, kasi kami ang isa ako sa nag-share ng barley. Alam ko kung paano siya natulungan ng product. Kaya iba, hindi, baka dito yun. Kung ayun ang paniniwala niyo, nirespeto ko, pero iba yung amin. Talagang I'm on grass. Diba? Diba? Tulungan eh. Tapos yung pinsang ko, diba? Blood cancer. Alam nyo, doon pa lang sabi ko, sa family pa lang namin, sulit na eh. Product testimony na eh. Paano pa kaya sa business? Diba? Kaya nakaka-proud po. Palakpakan po natin yung ating products. Ayan. So, proceed po. Ay, bumalik, sorry. And compensation plan. Sino dito kumikita ng dollar and peso? Taas ang kamay. Ayan, palakpakan natin yung mga kumikita ng dollar and peso. And palakpakan natin si Mentor Teen. Ayan. Grabe no, ang sarap po kumita ng dollar kahit nasa Pilipinas ka lang, pwede kang kumita ng dollar and peso. And palakpakan natin yung nasa likuran si Mentor Jess. Yan, katrabaho ko rin po to as dicer merchandiser sa supermarket. 8 years ko po siya nakatrabaho. Yan po, dati mga kapatid, syempre nung bago ako sa dicer, kita ko yan dun. Syempre siya, 18 years merchandiser eh. Kita ko yan dun, nakaputi, yung mga suot na iba dun, Syempre pag matagal sa trabaho mo, talagang veteran siya dun. Sabi ko, sir, nagsabi pa ako sa kanya, dala ko yung resume ko. Kasi i-intro ka eh. Sir, saan po daw dito yung sa may employees entrance? Dito yan, magaling, may hand gesture pang pag ganun-ganun pa yan, no? Thank you, sir. Siyempre, parang bisor siya dun eh. Pagpunta ko dun sa guard, hanapin mo din yung matangkad, nakaputi. Kala ko siya bisor nun eh. Sir, sabi daw po, sa'yo ko daw po yung pasa to. Dito yan. Gusto na nalaman ko, pareho ko lang may dahil kala ko supervisor dun. Pero grabe kasi ang action eh. Pero nakaka-proud, pero kasama ko yung palakpakan po natin, may powerful leader. Di ba, nakakatuwa po. Talagang, dito sa Sante, yan, kumikita rin po siya ng peso and dollar. Di ba? So, next is, e-commerce ready. Ayan po dito, e-commerce ready na, di ba? Pag, like si Mentor Adel, di ba? Yung website niya, may bumili sa website niya, kumita siya. Di ba? Na, hindi na siya, si Sante nagpa-deliver, bibigay sa kanyang kita. Yung po kaganda yung kumpanya natin. Okay, and yung trainings, free po yung mga trainings natin dito. Monday to Saturday may mga trainings po tayo dito. Di ba? Kagandahan po dito, aatin na lang tayo. Gwapo pa yung speaker. Gwapo rin si Partner Mel, yung mga nagsalita kanina. Mga partner Mel, lang maturo Partner Mel. Gwapo po maganda po dito, di ba? Kumbaga, libre po yung training sa atin po tayo. Di ba? Kasi po talaga kung tutuusin, may mga training tayo may bayad. Isa rin po sa maganda po yun. Matinad din natin yung mga training na may bayad. Kasi po, yun po, talagang medyo mataas na training talaga yun. Doon ka, lalo na LLM, di ba? Ang ganda po ng training na yun. Sino po yung mga natin dito? Taas ang kamay. Di ba? Taas nyo muna. Taas. Pababa. Woo! Di ba? Yung mga hindi nakakaintindi doon, alam nyo na yun. Atin po kayo ng LLM natin na susunod. So, ganun po, kaganda po yung LLM natin. Talagang Life and Leadership Mastery. Di ba? Kung ba may bayad na training, walang bayad na training. So, po, ang sarap po. Di ba? Provided lahat yun ng Sante. Okay? And, ayan. So, our vision, mission, and values. Okay lang ba sabihin natin? Vision. Yung malakas. Ayan. Vision, a global provider of premium wellness product and services. Dati, binivision lang ng Sante na mag-global. Pero ngayon po, nangyayari na po yun. Okay? And nag-provider tayo ng magandang produkto iba't ibang mga bansa. And, mission, sabihin yung mission. Yung malakas. Yung malambing. Mission po ng company, help people live better lives na makatulong tayo, di ba? Yung makatulong ka. Isa po ako sa natulungan. Sa product, sa business. Di ba? Ang inyo pong lingkod, ang daming travel na rin po napuntahan. Talagang iba't ibang country na napuntahan ko sa Sante. Kagandahan libre. Di ba? Kumita ng milyon, kumita na rin po tayo ng milyon. Natulungan din ng product, family ko. At alam ko marami po dito natulungan ng product. Yun po yung maganda sa negosyo natin, di ba? May mission, vision, and values. Mission pa lang, oh. Di ba? Of course, values. Sabihin nyo, values. Yung malakas. So, values pa lang, oh. Ang dami po niyan. Isa rin po sa pinaka-paborito ko rin po dyan. Ayun po. Sincerity in helping others. Na makatulong tayo. Sincere tayo makatulong. Di ba? Hindi yung pag may kausap ako, diba? Pag may nakakausap ako minsan, pinipresentan ko, kausap ko pa lang siya, client. Talagang inaano ko siya, inaalam ko yung needs niya. Hindi ko siya yung, kikita ko dito pag naano. Hindi, ang inaalam ko muna, paano ko siya matutulungan? Kasi income lang, kikita ka talaga, bonus yun. Di ba?
Pero baka mapagod ka pag hinabol mo yung pera. Yung pera, mga kapatid, 4 ang paa niyan. Hindi mo mahabol yan. Unahin mo yung pagtulong. Talagang inisip ko, paano ko siya matutulungan? Sa product. Kasi nalaman ko, products. Products. Tapos siyempre, pinapakita ko rin yung negosyo. Ito, after sa products, tulong kayo, business. Kasi mami, makakilala pa yan. Iba't iba pa. Marami pang kakilala yan. Yun po yung nakakatuwa dito. Diba yung product natin, nagsasalita? Diba? Yun po yung maganda nun. Palakpakan po natin. Mga kapatid, itong mission, vision, and values, i-embrace mo po ito. Maniwala kayo sa akin pag in-embrace nyo to, your life will never be the same again. Okay? English yun. Alright, so proceed. Of course, ayan po ating mga founder ng Santay, mga ating mga board of directors, Sir Joey Marcelo. Dapat kilala natin yung mga may-ari, Mami Net Carag, Paul Kaluwag, Sir Eric Maranan. Kailangan po ito mga kapatid, alam natin yung mga pangalan may-ari. Once na bago ka dito, isa po ito sa kailangan malaman. Hindi pwede na, ano ka sa Santay, hindi mo alam ang may-ari. Anong pangalan ng CEO nyo? Joey Maranan. Pinagsama mo, di ba? Dapat alam po natin, Joey Marcelo, alam natin yung pangalan ng may-ari. Hindi pwede na hindi natin kilala sino yung mga founder ng ano natin. Kasi doon pala malalaman na, mali, parang hindi niya kabisado yung ano niya. Di ba? And then po, 95 e-branches nationwide. Di ba? Ilan? Yung malakas? 95. Di ba? Hindi tayo yung Santay, headquarters lang. Marami. Kalat-kalat na po yung Santay. Kaya kung yung may mga kilala hindi pa naalam yung Santay, malalaman din po nila. Magugulat na lang sila, may kakatok sa kanila na member ng Santay. Di ba? Ayan. So of course, ayan po, ang dami na pong bansa sa ibang, ang dami na po ating branches sa international. Ayun, ilan, 10 countries. Ngayon po, alam ko marami pong upcoming yan. Pero dito sa Santay, di ba, ang dami na. Palakpakan po natin. Kaya nga nung naalala ko talaga, nung sabi sa akin ng ini-invite ako sa ibang company, dito, pioneering tayo dito bro, dito ganito. Tignan mo, hanggang ngayon, pioneering pa rin. Sabi ko, pioneering. Sabi ko, iba to, dito ka na lang sa Santay. Siyempre, nahiya na. Pero which is normal po. Normal po yun mga kapatid Darating time, meron sa inyo mag-i-invite na gano'n. Ready na po kayo. Kasi dito kailangan maintindihan natin yung ginagawa natin Dapat maintindihan natin. Okay? So, taas ating ka ng kamay. Tabi mo yung kanang katabi mo. Friend. Dapat maintindihan mo Okay, kaliwa naman, kaliwa. Friend. Iintindihin ko para sa'yo. Ayan Mga kapatid, dapat maintindihan po natin. Okay? And of course, ayan, Santay, New Zealand. So, sino po nakapunta ng New Zealand? Ito si Coach Mel. Grabe po. Maganda po dyan. Isa rin po ako sa nakapunta na sa New Zealand. Napakalinis na bansa yan. Isa sa pinakamalinis na bansa sa buong mundo, New Zealand. Talaga pong lamang pa yung tupa, baka kaysa sa tao. Pagpunta mo doon, ang daming mga baka. Makita mo din yung black and white na baka. Di ba? Pero pag dito, makita mo yung baka dito, kulay Pinoy na Pinoy, brown. Di ba? Doon talaga, makita nyo din yung baka doon. Parang sa Birch Tree. Yung ganun yung puti. Talaga. Tsaka po maganda po doon sa New Zealand. Talaga napakalinis. Napunta po natin yung farm ng barley. Natry ko po doon mag-video call sa mga partners. Nag-live ako sa FB. Sabi ko, hello guys, I'm here in New Zealand. Siyempre, medyo onting, kasi sabi ko dati ako merchandiser. Kasi makita ko din yung mga friends ko sa Facebook na mga ka-work ko. Sabi ko, hello guys, I'm here in New Zealand. Sabi ngayon ng mga partners, Mentor, kumain ka ng damo. Sige, siyempre, bida naman ako. Ayaw ko damo. Ganyan kahabo. Pagkain ko, maya-maya, wala pang isang minuto. Kain daw ulit. Kain ulit ako. Hanggang sa pangatlo, nagbara dito. Grabe. Sabi ko, friend, bye-bye muna, may gagawin mo na ako. Pero sabi ko, hanap akong tubig Sabi ko, grabe, mamaya na ulit ang video, maganda ito. Gawa natin ang video, nagawa lang ang video. Kasi walang kukontrol sa akin doon, nakakontrol nila ako mainda mo. Mami, ibang parang kalabaw tayo doon, nagkataon. So yun po mga kapatid, ang sarap po. I'm proud to say na napakaganda sa New Zealand. Meron tayong sariling manufacturing facility sa New Zealand. And alam ko, marami sa atin dito, pag ginawa niyo Santay, makakapunta rin po kayo doon sa New Zealand. Okay? And then po, si Pedro Pag-asa. Ayan po si ating si Peter Hope. Ayan. Pedro Pag-asa, Managing Director for Santay, New Zealand. Grabe po yan. Talagang iba po yan. Yung English yan, ingat kayo kasi malupit sa English yan Kaya nga nung English yan, ako mahina ako sa English. Ang inyo pong lingkod, hindi ganun kagaling sa English. Kaya nung yung sabi niya doon, ang iba sa kanila yung water. Sa ating water, wata. Ngayon sabi niya, in the next day daw. In the next day pala, akala ko, in the next day. Partner is in next day daw. Hindi ko kasi maintindihan yung English niya, pero ano po pag kailangan tatabi ka sa marurunong. Ako talaga, ano ko doon, explore talaga ako doon ng English doon. Where's the, ganun lang effective Pagka sinabi, where's the CR? Hindi nila alam Where's the, alam na nila yon.
Hindi pwede doon yung mga ano-ano mo doon, yung mga basta-basta lang. Kailangan doon ano ka rin, wise ka rin kasi utakan lang eh. Kasi doon medyo magagaling sa ano yun eh. Pero foreigner din tayo doon. Pagdating mo doon, ganun-ganun lakad mo doon, no? Di ba? Di ba? So yun po mga kapatid, excited po ako makasama rin po kayo sa New Zealand. Ayan. Okay, so is Sante a viable business? Yes. Yung malakas? Yes. Maganda ba yung negosyo? Yes, maganda po yung Sante. Talagang ang grabe 'di ba pag ikaw bago, tapos umating ka ng mga training, SPP Sante Partnership Program, 'di ba? Excited ka, nakita mo yung mga nag-sharing, may kumikita ng ganito. Excited tayo, 'di ba? Kahit ako nung bago ko excited. Pero mga kapatid, what is stopping you? Pero anong pumipigil sa iyo para tumuloy? Ano nga ba? Magbigay, sino pwede magbigay? Pera. Sino pa? Takot. Duda. Tama, kumbaga normal po yun eh. May po, fear, takot. Okay? Okay na ba pakibasa? Wait lang. 1, 2, 3. False evidence appearing real. Yan. So, ayan po, isa po yan sa pumipigil. Bakit hindi ginagawa yung Sante? Bakit hindi nagtutuloy? Fear of the unknown. Takot sa hindi mo alam. Tama? Diba? Parang sa ano, diba? Parang pagbata ka, nakakita ka ng kalabaw. Diba? Bata ka, 3 years old or 4 years old kang bata, nakakita ka ng kalabaw. Never mo pa makakita ng kalabaw sa tanan ng buhay mo. Nakakita ka. Ngayon, lumapit sa yung kalabaw. Umunga sa'yo. Umunga. Matatakot hindi? Matatakot. Pag natakot ka, ano gagawin mo? Takbo ka ngayon sa nanay mo. Sabi mo sa nanay mo, Nay, may monster. Sasabihin sa'yo ng nanay mo, anak, hindi yan monster. Kalabaw yan. Hindi yan nangangagat. Hindi nga kumakain ng, ano yan, ng tao yan. Ang kinakain yan, damo, yung barley. Okay? So ngayon, pag nagkaroon ka na ngayon ng knowledge about sa kalabaw, mawala yung takot mo. Yung pagbata, babato-batuhin na lang yan. Parang ganun sa negosyo natin. Yeah? Pag nawala na yung takot mo, alam mo na kung paano sumagot sa mga kausap mo, mawawala na yung takot mo, kaya mo humarap sa maraming tao. Okay? Kahit sa pagdadrive, di ba? Pagdadrive, pagbago ka. Sino nagdadrive dito? Nakapag-drive ng sasakyan. Ayan, si Mentor Denray, palakpakan po natin. Di ba? Pagbago ka, first time mag-drive, di ba nakakatakot talagang focus ko. Ang dami mo iniisip eh. Iniisip mo yung rear mirror, side mirror, yung aircon, yung cambio, tapos yung mga katabi mo, yung mga traffic light, pedestrian lane. Ang dami mo iniisip. Tama? Pero pag ikaw ngayon nagkaroon ka na ng learning about sa ganun, nalaman mo na, ganito lang pala to. Darating yung time, mawala na yung takot mo. Tama? Mawala na. Darating yung time, kumakanta ka na habang nagdadrive. Darating yung time, may sumusubo na sa'yo ng pagkain. Di ba? Darating time, may kahalikan ka na. Pero mga kapatid, di ba? Ayun po yung maganda po doon, di ba? Hanggang sasanay ka na talagang alam mo yung basic na sa'yo. Parang ganun din sa negosyo natin. Noong una talaga, hindi mo pa alam. Takot ka pang sa tao. May guest ka, ayaw mong kausapin. Maghanap ka pa ng kakausap. Kasi hindi mo pa alam eh. Baka tanungin ako dito, magkano presyo? Di ko kabisado. Magkano presyo? Naku, magkano? 300 na lang. Nalugi ka pa. Sobrang ano mo, takot ka eh. Pero once na alam mo yung negosyo mo, inaral mo siya, as in inaral Kasi guys, lahat ng hirap, pag pinag-aralan, dumadali. Agree? Dumadali po. Kasi ako dati, ano rin ako sa ganito eh. Takot din ako dati dito eh. Pero sabi, may nagtanong sa akin, magkano presyo? Naku, hindi ko alam. Kasi nung umukay si mama, tita ko, Noy, magkano yung presyo ng barley? No, magkano nga ba yung presyo? Tatanungin ko po, tita. Tapos nung dumating, magkano ba member? Naku, hindi ko rin alam. Alam, ang ginawa ko, inaraw-araw ko si Sante. Yung mga hindi ko alam, sinusulat ko, nire-record ko yung mga mentors. Kaya nagkapasalamat ako kay Mentor Archie. Ang laki na yung tulong sa akin ni Mentor Archie. Talagang grabe po yun. Talagang lahat ng tinanong ko sa kanya, parang customer service eh. Tanong, sagot agad eh. Ito, mabilis to ah. Lahat ng tanongin ko, sinasagot. Oo kaya. Lahat ng mga difficult na tanong, alam niya eh. Sabi ko, alam nito. Alam ko na sino yung nasa tamang mentor, sabi ko. Kaya nagkapasalamat ako kay Mentor Archie. Kung nanonood ka kay Mentor Archie. Yeah. Yeah. Kaya guys, yung takot sa sarili nyo, normal po yan. Lalo na pag hindi nyo pa nasusubukan yung isang bagay. Lahat naman may takot. Pero part po yan. Pero dapat, natin, alam nyo yun, namnamin natin na process yan eh. Diba? Pag naintindihan natin yan, wala na, alam na natin yan. Kaya nga, may mga mentors eh. Diba? So ano pa? Anong dapat mong gawin para lumakas yung loob mo sa Sante? Ayun no, masterin mo po ito. Company profile, product, compensation plan, advantage of their selling, company policies. Dapat alam mo yan eh. Lalo pag bago ka. Normal po yun na una, hindi mo pa alam. Ngayon, siyempre, dyan si mentor para alalayan ka dyan, tuturuan ka, dapat tayo, sumusunod tayo. Okay? Company, profile, alamin natin kahit paano, pag mga basic muna, ilang years in company, dyan naman sa pader oh.
'Di ba? Yung milestone ng company, nakikita na natin 'yan, no? Yung talagang self-training, kahit minsan nga kahit hindi natin sabihan ni mentor eh. Actually, mga kapatid, bonus na lang kung tulungan tayo ni mentor, ni upline. Bonus na lang 'yon. Kasi 'di ba? Kasi at the end of the day, negosyo na natin 'to. Yun po yung tumatak sa akin, nagsisimula ako Sante. Sabi ko sa sarili ko, bonus na lang kung tulungan ni mentor. Kasi negosyo ko na 'to, hindi na 'to negosyo ni upline, akin na 'to eh. Kasi ako gagawa ng success ko dito. Tama? Yes. Kaya po kailangan masterin po natin 'to. Okay, dahan-dahan lang, no pressure, enjoy the process. Ako in-enjoy ko lang po yung proseso. Kaya kung bago ka dito, nakaating ka ng ganito, mga kapatid, normal po na may yung mga duda mo, part pala yun. Para maintindihan mo na agad na may part pala na ganito na daanan. Pero alam niyo po, nagpatibay sa akin, yung deepest why ko. Okay? So, ayan po. Fear. Fear of rejection. Grabe. Sino na-reject dito? Masarap ba? Hindi, no? Grabe, no? Lalo na yung mahal mo sa buhay, i-reject ka. Totoo po yun, mga kapatid. Ang hirap po, una, pagka, may hinatong dibdib mo, sa ganitong klase ng negosyo, madaling pumasok, madali lang din lumabas. Kaya ikaw magde-decide kung hanggang saan at hanggang kailan yung journey mo once na ginawa mo Sante. Bakit? Maraming hindi maniniwala sa'yo. Even asawa mo. Ay, dito pala. Di ba? Napagano naman, umikot lang. Di ba? Alam yon? Hindi maniniwala. Naku, Sante-Sante ka naman yan. Lalo na meron akong gisa kapwa merchandiser. Doon ako sa ilalim ng Ortigas Station, yung overpass doon. Parang dicer pa ako, may cutter pa, may basahan pa, may towel pa sa likod. Sabi sa akin ng kachat ko, saan ka na? Dito na ako, bro, dito na, parating na. 2 oras na, wala pa. Sabi ko, bro, saan ka na? Bro, bumaba ako ng Cubao kasi ganito, may emergency. Sabi ko, grabe, nang lambot ako. Tako sa office. Ang speaker si Chris Sabili. Sinong gustong yumaman taas? Ay, next millionaire. Napahawir na naman ako. Sabi ko, grabe, ito na. Totoo nga talaga to, normal pala yung mga ganyan-ganyan na hindi siputin. Pag-uwi ko ng bahay namin, asawa ko, nakita ko doon, saan ka naman galing? Dito, ganito. Naku, yaman-yaman, gutom na gutom ka nga pagdating. Sabi, grabe. Pero alam niyo po, very proud ako sa kanya. Kung dahil sa kanya, hindi ako titibay. Palakpan mo natin, my beautiful wife. Di ba? Kasi, bakit hindi sila, kasi hindi niya pa nakita yung opportunity. Kasi alam niya dito sa negosyong to, scam, pyramiding, benta-benta, recruit. Yun po ang alam naman talaga natin pag bago ka eh. Lalo na wrong information ka, ang rinig mo sa labas, ay hindi totoo yan, marami nang di kumita dyan, marami nang di... Ako nga sumali dyan, di naman ako kumita. Ako nga sumali ako, hindi naman walang nangyari sa akin. Ang tanong kasi pag tinanong mo, bakit walang nangyari sa'yo? May ginawa ka ba? Kailangan ba yun? Di ba? Kailangan may gagawin ka pa rin, di ba? Ma-reject lang, ay, di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, pero projection normal po ito. Okay? Namnamin nyo, embrace it, love it, learn it. Bakit? Matututo kayo. Kaya ngayon pag may reason, wala na. Tagos, labas-labas na lang sa yan. Hindi totoo yan. Ay, no, normal. Kasi alam mo na agad na, kaya siya di naniniwala sa ganito. Iba yung pananaw niya sa industry natin. Tayo lang nagkakaintindihan dito, di ba? Hindi niya alam yung nakita mo, ikaw nakakita ng opportunity. Tama po? Pagkatiyan mo, pre, meron akong business. Ay, pre, alam ko na yan. Alam niya na agad. Kung alam mo, sana yumaman ka na. May ganun di ba? Parang gusto mong soft locking. Gusto ko alam mo pala, sana yumaman ka na sa ganito. Ay, alam ko na yan, pre. Ay, yung Kaya kailangan matutunan natin i-handle yan. Alam mo na yan? Paano pa pagkakaalam mo sa ganito? Kaya nga sabi sa akin ni Mentor Archie nun, magtanong ka sa mga, sa mga katrabaho mo kung bakit sila negative sa ganito. Simula mo, anong pagkakaintindi mo sa networking? Tinanong ko, anong pagkakaintindi mo sa networking? Ayun, pre, scam yan eh. Paano masabing scam? Kasi yan, kumikita lang ng ganito, ganun. Sabi ko, ganun din dati paniniwala ko, scam yan eh. Pero dito sa Sante, pag nag-invest ka, may balik sa yung produkto, lamang pa. Diba? Hindi katulad ng yung scam, pagka, sa'yo, walang produktong balik. Dito, kumita ka pa. Magkano? Diba? Bakit ka pa ganun ginawa ko dati? By the way, ako yun pwede nyo gawin. Pre, bakit ka pa hindi naniniwala sa ganito? Hindi, pyramiding yan eh. Hindi alam ko, pyramiding. Nung nagtatrabaho nga, ba't sa trabaho natin, kututusin, pyramiding dito eh. Paano mo sabi? Si boss natin, di ba? Asan si boss sa taas? Asan sunod dyan? Manager, supervisor, tayo mga dicer. Di ba, pareho lang. Hindi mo pwede na pagkalat-kalat. Tama? Inalam ko po sa kanya, hanggang nasanay ako. Sinanay ko sinanay. Kaya po talagang immune ako sa rejection. Marami ako na-experience ng ganyan. Batuhin ka ng pliers sa muka. Dicer ako, nag-ano ako. May customer. Sabi ng customer na lalaki matanda na. Sabi niya, saan ba dito yung may hip siyang gatas eh. Pag si matanda, nag-hip siyang gatas. Ito po, inassist ko. So, may pliers ako ni Kuya Kim. May ipit-ipit ako doon eh. Pliers po. Mamaya-maya. Okay, kala ko tinanggap, nilagay sa ibabaw ng niya. Di mamaya-maya, sabi ng customer service, please, proceed, Kimberly Merchandise, please, to customer service, please.
Sabi ko, ba't kaya tinatapia patawag doon? Kimberly kasi tawag sa akin, Kim eh. So pagpunta ko doon, ay, yung customer, mukhang bibili ata. Maya-maya paglapit to nung nilukot yung flyer, binato sa akin, sabi ko, ikaw wala naman ako sakit, bibigyan mo ako ng ganyan. Pero ang sakit eh, sabi ko, grabe, sakit na. Pero kunyari, wala lang, sorry po, hingi ako, sorry. Sabi ko, tapos punta ako sa gilid. Ko, sabi ko, grabe, ganito pala. Parang alam mo yung time na point na nagtatrabaho pa ako. Tapos meron doon salamin na malaki, bilog. Kita doon yung mga kapwa ko merchandiser. Tapos inakita nila ako binato ng flyers yung mga kapwa ko mga negative na merchandiser. Yung mga dininiwala. Dito na ngayon, pagka nila, okay, nakita ko nagkatawanan sila. Nagkatawanan, sabi ko, bubulihin na naman ako nito. Oh, kumusta? Oh, dito ko, nagkatawanan nila ako. Di, okay lang yun, kasi part talaga yun. Hanggang sa palayo ko ng kasi nanghihina pa ako eh. Hindi pa ako marunong mag-handle ng, alam niyo yun, mahina pa dibdib ko nun. Kaya guys, 99% tibay ng loob. Part po ito mga kapatid wag po kayo matakot kasi ibig sabihin, ginagawa niyo yung negosyo pag nakakaranas kayo ng yung malakas. Taas yung kanang kamay, Tapikin yung kanang katabi nyo. Friend, part po ng negosyo yan. Yung kabila naman. Friend, naiintindihan ko. So mga kapatid, naiintindihan natin. Naiintindihan o naiintindihan? Nagkakaintindihan tayo. Okay? And next is, yan po, some will join, some will not, and so what next? Okay? So normal po. May sasali, may hindi. May sasali, may hindi. May sasali, may hindi. Normal po yun, kaya be ready po tayo. Kaya sabi ko sa inyo, accept nyo kung may sasali, accept nyo hindi. Part po yun. Intindihin nyo na part po na dadaanan natin sa negosyo. Maraming mga ganyang struggle. Rejection, lahat po. Normal po yun mga kapatid Huwag po kayo mabibigla. Bakit ganito? Ganito, hindi na sumali. Sino pang kaibigan ko, hindi pa sumali sa akin. Normal po yun. Diba? Ako nga, yung mga, diba? Marami kong tutusin. Magkwentuhan tayo, abot tayo hanggang bukas. Marami akong bang story about my life. Diba? So, English. And fear of failure. Sabihin nyo nga, failure. Tama ba English ko? Failure. Okay? So, mga kapatid, normal po yun yung mag-fail. Normal po yung mag-fail ka. Kasi lahat naman dadaanan natin yun. Di ba yung gumawa nga lang ng valve? Sino gumawa naka-invento ng ilaw? Di ba? Ilang beses siya nag-fail? 1,000, di ba? Pero ngayon, di ba, meron tayong magagandang mga ilaw dito sa Santay. So talagang naintindihan nila na normal po yun. Okay? Kailang. Normal po yung mga talaga, fear of failure. Di ba? So kaya mga kapatid, sabi nga nila habang buhay ka, may hininga. Wala. Diba? May hininga, okay? Kasi guys, sabi nga nila, mawawalan ka lang daw ng pag-asa pag 6 feet below the ground ka na. Tama? Pero po dito, habang may buhay, may pag-asa, may pag-asa. Di ba? So ano po yun? Tama naman pareho yan. Iba lang yung pagkakaano. Okay? So next is, every failure is a step to success. Okay? Ayan. So normal po. Tama? Normal po 'yon. Ayan. Do you want success in Santay? Yes! Do you want success in Santay? Yes! Taas yung kanang kamay. Tapikin yung kanang katabi. Friend, magiging successful ka sa Santay. Kaliwa naman. Friend, alam ko 'yon. Anyway guys, diba alam naman natin talaga Pero mga kapatid, ang Santay para sa lahat, pero hindi para sa lahat. Why? Sabi nyo sa akin, bakit? Yung malakas. Yung malambing. Guys, kasi syempre, sabi ko nga, maraming nag-join. Marami ring umaayaw. Maraming pumapasok, maraming nawawala. Tama? Bakit? Hindi sila ready. Kailang ready sila sa, binanggit ko kanina, yung mga dadaanan, dapat ready sila doon. Kaya maraming nawawala, hindi sila ready sa pagdadaanan nila. Ma-reject, ayaw na, masakit. Di ba? Kaya para sa lahat, pero hindi para sa lahat. Kasi para lahat pwede mag-join pwede magpa-member. Pero hindi lahat nag-go. Kasi hindi sila ready. Kaya kailangan mga kapatid, dahil may alam na tayo, kahit pa learnable na tayo dito, ready po dapat yung dibdib natin. 99% tibay ng loob. Okay? Next is, be the right person for the right opportunity. Naniniwala ba tayo doon? Yes, tama po. Kasi kung ikaw yung tamang tao, nasa maling opportunity ka, wala pa rin. Kung ikaw yung ikaw yung maling tao, pero sa tamang opportunity ka, mali pa rin. Wala pa rin, tama? Kailangan dito, be the right person for the right opportunity. Okay. Ayan po. Next is,
Foundation of Success. Ayan, ito po, maganda po ito. Anyway guys, medyo pag may nasabi ako dito, hindi po para sa inyo yun. Para sa katabi nyo yun. Okay? So, medyo may kurot lang ng konti kasi kailangan minsan natin maintindihan dapat yung attitude. Dito po yung maling pag-uugali, alam nyo yun, yung lahat tayo may kanya tayong attitude eh. Okay? Pero po mga kapatid, kung may masabi man ako dito, hindi po para sa inyo yun. Para sa? Taas natin ka na kamay, taas. Friend, tabi ka na katabi. Friend, pag tinamaan ka, hindi para sa iyo yun. Para sa katabi mo yun. Yung kaliwa naman. Friend, para sa iyo yun. Guys, kidding aside lang po, kailangan natin maintindihan po ito. Okay? Hindi naman po para sa iyo talaga tamaan yun. Kung para sa iyo yun, namnamin mo lang. Okay? Kasi po, kumbaga, ito po, nung nagsisimula ako sa Santay, ninamnam ko tong ganito. Inalam ko yung maling attitude ko. Okay? Ano ba yung madalas kong maling attitude? Alam niyo yun yung ano ko eh. Ako yung tao na, share ko lang. Pag dati si Mentor, sabi niya sa akin, bro, ating ka ng training. Hindi, Mentor, alam ko na yan eh. Acne, no? Acne ako nun. Alam ko na po yan. Alam mo na yan? Oh, Mentor, alam ko na yan. Susunod na linggo, ikaw speaker. Ay, hindi po, pasok. Tara, pasok tayo. Yun, natakot ako. Baka pag-speakerin nga talaga ako. Takot ako mal sa harapan. Takot ako kasi nga, attitude ko nun, ang tawag sa attitude na gano'n? Acne. Acne po ako dati. Pero mabilis ako mag-switch. Kasi sabi ko, kailangan baguhin ko to. Hindi pwede ako maging acne. Sa mga mentors ko, sa mga ano ko, kailangan ano ako. Alam niyo yung kailangan, buo loob ko na makinig sa kanya. Kasi po, normal po talaga. Lahat kasi tayo talaga, may kanya-kanya tayong attitude eh. Pero po, dito sa Sante, iba to. Makinig ka sa mentor mo, sa upline mo. Diba? Kailangan alisin mo yung pagiging acne. Ating ka-training. Hindi mentor, susunod na lang kasi naatinan ko na si ano uli? Ay, alam ko, walang ganun. Dapat hindi ka ganun. Diba? Guys, don't get me wrong ha, hindi ko pinapatamaan ko yung okay? Dapat meron kang good learning in listening attitude. Okay? Dapat din hindi ka rin matampuhin. May mga ganun. Alam mo sa negosyong to, dito ka babagal pag matampuhin. Kasi pag matampuhin ka, may nasabi si mentor, ito, ikaw, ganito. Tampuhin. Kasi ako dati, ganun din ako, matampuhin din ako. Sinabihan ako ni Mentor Archie, Mentor, ito po yung goal ko, ito po yung ano ko. Sinabihan niya ako dyan sa Pandi Manila pa noong time, andyan pa yung Pandi Manila. Sabi ko, ikaw bro, pabago-bago ka ng goal, dapat hindi ganyan, dapat ano ka ganito. Sabi ko, saktan ako, grabe ah. Parang napahiya ako, sabi ko, grabe. Sige po mentor, kinuha ko yung, pumunta ako sa CR sa baba. Grabe, tingin-tignan ko sa sarili ko, sabi, parang ako maiyak-iyak eh. Grabe, ganun po. Pero mga ilang minutes lang, pero bakit magsasabi ba si mentor ng mali? Kaya nga mentor, tinawag na mentor eh, bago ko palang madapa, alam niya na. Oo nga, tama, sabi ko. Minotivate ko yung sarili ko, tama, kailangan makinig ako sa mentor. Kasi hindi ko nga nalinya pa yan, pero bakit ganun siya sa akin ka-dedicated, turuan kami. Tama, Mentor Jess? Di ba? Ganun si Mentor Archie. O sige, ganun. Sige, atin po. Mentor Archie, okay na. Anong okay na? Okay na, Mentor. Sige. Naiintindihan ko na. Ganun po ako noon. Talagang ano ko eh. Sabi ko, tama, no? Kasi magkakaroon din akong downline na ganun. Kailan maging ma-ready rin ako. Sabi ko, sige. Kaya hindi ako maging matampuhin. Hindi ako dapat maging? Okay. Taas ating ka na kamay. Tabi-ating ka na katabi natin. Friend, huwag matampuhin ha. Kaliwa naman. Friend, ikaw din. Anyway guys, hindi ko pinapatamaan ko yung katabi mo. Hindi guys, kailangan natin intindihin to. Kasi nung inintindi ko to, doon ako gumaling. Doon ko natutunan ko paano i-handle yung negosyo. Kasi hindi pa pwede eh. Hindi pa pwedeng hindi ko maintindihan to. Nung naintindihan ko siya, doon ako gumaling. Nalaman ko na paano mag-handle ng mga ganung attitude ko, ganung kaya ko na, binabantayan ko yung feelings ko. Hindi po na unting may makakarinig ako ng, hindi pa pwede, kailangan, naka-align ako, hindi ako pwede ma-distract. Ang dami magdi-distract sa'yo. Tapos, di ba, hindi ka lang masab. Alam niyo yung po na, dapat kailangan tayo strong ka sa ganitong business. Number 1, bonus na lang, kung tulungan tayo ni upline, ni mentor. Sabi ko nga, ang cheque mo blanco. Ikaw magde-decide kung magkano gusto ng cheque mo. Pag ang cheque mo malaki, ang sipag mo kasi. Pag ang cheque mo maliit, yun ang tinabaho mo. Okay? Okay, proceed po tayo mga kapatid. Ayan. GLA, ito po, ladder to success. Onting sharing ko lang to. Okay, so, this is you. This is you, no? For example, ikaw to. Okay, kailangan mo umatin ng, pag umatin ka ng presentation, aral ka, automatic mangyayari sa'yo nun, magkakaroon ka ng knowledge. Tama? Pag nagkaroon ka ng knowledge, is magkakaroon ka ng skills. Gagaling ka, matututo ka na mag-present. Alam mo na kung paano i-handle yung ganito. Ngayon, pag may skill ka na,
lalaki na yung network mo, makakapag-sponsor ka na. Kasi kaya mo nang presentan eh. Ikaw to, kikita to, kita to. Kita mo? Diba? Diba? So ngayon, pag nag-sponsor ka na, magkakaroon ka na ng income. Matik yan, magkaka-income ka na. Pag nagka-income ka na ngayon, lalaki na, mahihit mo na yung dream mo, yung goals mo. Tama? Tama o tama? Bakit may yung iba, mahirap tamaan to? Ba't nahirapan tamaan yung dreams, yung goals? Bakit? Kasi, bakit tamaan? Kasi, maliit ang income. Tama? Kaya hindi nila makabili ng car, makabili ng house. Kasi maliit ang income. Bakit maliit ang income? Hindi kasi nag-i-sponsor. Diba? Hindi nagpapasali, hindi sinishare yung negosyo. Bakit hindi sinishare yung negosyo? Walang skill. Tama, kasi siyempre nung laban, paano ko yun to? Hindi ko alam to. Tama. Bakit wala kang skill? Wala kasing knowledge. Bakit wala kang knowledge? Hindi ka umati ng training, hindi ka umati ng presentation, ng business, hindi mo minamaster yung negosyo. Bakit hindi ka umati ng ganon? Dahil wala kang GLA, wala kang good learning listening attitude. Okay? So sa mga nanonood po, kailangan po natin maintindihan tong ladder to success. Okay? So next is belief. Sabi niya, belief. Yung malakas. Yung malambing. Belief. Ito, napakaganda po itong belief na to. Simula sa company. Sabi niyo company. Ayan po. Dapat believe ka sa company mo. Naniniwala ka sa kumpanya. Hindi pa pwede dito na 1 year ka, na 2 years ka, hindi ka naniniwala sa company. Naku, baka yung yate nila, baka inarkila lang nila yun. Yung pero may duda ka. Puro duda. Naku, baka yung international quarters, inuupahan lang nila yun. Di ba, alam yung hindi ka believe sa kumpanya, dapat naniniwala ka sa kumpanyang kinauupuan mo, sinasandalan mo ngayon. Maraming di pwede, maraming duda. Kaya ang buhay ka, duda. Di ba, kumbaga kailangan believe, malalim po yung paniniwala sa kumpanya. Okay? So ano pa? Products. Dapat naniniwala tayo sa produkto. Sabi ko nga kanya, kami pa lang, number 1, testimony ko, family ko eh. Lahat ba tayo naniniwala sa product? Hotcake yung product, no? Talagang tao na lumalapit sa produkto. And ano pa? Compensation plan. Dapat naniniwala ka sa compensation plan natin. Hindi pwede dito na yung iba. Mentor, ba't hindi nag-text si Sante? 12:30 pa lang. Hindi nag-text. Mentor? 12:35 na hindi nag-text. Na-delay lang ng 5 minutes, may dudu. Dapat ka? Di ba? Minsan na-delay naman talaga. Normal lang naman yun. Kailangan naniniwala tayo sa kumpanya. Sa compensation plan natin. Mentor, may kumikita ba dyan ng milyon? Ayan, nakita na nga dito eh. Oh. Di ba? So guys, kailangan dito tayo. Naniniwala tayo sa compensation plan natin. Mentor, baka hindi ko ma-disburse yung pera ko doon. Ano hindi ma-disburse? Paano hindi ma-disburse? Say yun eh. Guys, number 1, believe. Sa inyo, believe. Yung malakas. Okay? So next is mentor. Naniniwala ba kayo sa mentor nyo? Yes! Taas nyo natin kanang kamay. Tabi natin yung kanang katabi natin. Friend, maniwala ka sa mentor mo. Yung kaliwa naman. Friend, naniniwala ako, ikaw hindi naniniwala. Mga kapatid, maniwala po tayo sa mentor natin. Bakit? Si mentor po talaga. Sabi ko nga kanina, bago ka palang madapa, alam na ni mentor. Bago ka palang matalisod, alam niya na yung gagawin mo. Kunya, may gagawin kang aksyon. Alam niya na, kasi siya nauna dito eh. Si mentor, siya nauna sa negosyong to. Ikaw, pagpasok mo ngayon, parang gubat yan. Ito yung success. Napunta na yung mentor, nakapag-travel na, nahit na yung million, nagkasasakyan na. Di ba? May savings na ngayon. Pagpasok mo sa entry dito, i-hit mo pa lang yon. So ngayon, bago mahit yun, dadaanan. Si mentor nasa likuran mo. Alam niya, bago ka matap, oops, ito gawin mo. Oops, ito gawin mo. Susundin mo lang si mentor. Yun po yung pinakamadaling gawin. Okay? Nung ako, talaga sumusunod ako kay Mentor Archie. Yes, mentor attitude ako. Hindi ako pwede dito yung acne. Yung talagang susunod ako sa kanya kasi alam ko, hindi magtuturo ng mali si mentor. Okay? Bakit mo pa tinawag ng mentor kung hindi ka naniniwala sa kanya? Sabi nga niya, di ba, if the student is ready, the master will appear. If the student is not ready, the master will disappear. English yun! Di ba? May mga bawang tayo English. Yun po kaya tayo may bawang English. Yun po yung sa New Zealand, sa mga travel ko, nakakuha tayo ng pakunti-kunti. Naipon ko yung next, right, So, ganun guys, maniwala tayo sa mentor natin. Okay? Kasi, si mentor na nga lang naniniwala, ikaw hindi ka pa na, di ba? Kaya maniwala ka sa mentor mo. And, business partner, dapat naniniwala ka sa business partners mo. Hindi pwede dito porket si partners, may mentor, may tumawag, mentor, mayroon akong guest. Ilan? 5. Pagdating dito, may guest. O, saan guest mo? Hindi mentor nakarating eh.
Ano ba yan? Ganun. Hindi pwedeng ganun. Dapat i-motivate mo kasi ginawa niya yung part niya eh. Hindi man siya, nireject man siya ng guest niya, okay lang. Pero ginawa niya yung part niya, i-motivate mo, i-inspire mo pa rin na part ng business yun. Hindi pwede dito na, ano ba yun, wala ka naman, doon ka nga. Hindi pwedeng ganun. Doon dapat love and respect. Kasi normal yun eh. Ako nga, bago nga ako maging executive director, 2 years and a half eh. Tagal, di ba? Naging ED na lahat oh. Yung mga directs ko, 14 na kasi directs ko noon oh. Inawardan sa Salvo. Sabi ng warden, pinicture ko sila, Mentor Jom, yung mga ED nila to, picture ko. Tapos sabi ko hindi ako na-awardan ng ED. Kaya may ED summit, sabi sa akin ni Mentor Jom. Ano, kuya, ba't hindi ka kasama ED summit? Oh, hindi, may lakad ako, pero hindi pa ako ED. Di ba? Tapos sabi ko sa wife ko, sa may beautiful wife. Yan. Sabi ko sa kanya, sa SMS kami, Han, nakakabay ako, Han, darating in time. Magkakasakyan din tayo. Tinanggal yung kamay ko. Tumigil ka, di ka nga na-awardan, sakyan pa kaya. Grabe, sabi ko. Narinig ni Mentor Jom yun eh. Tingnan, grabe si Ron namang negative sa akin, no? Sabi ko. Pero kung di dahil sa kanya, hindi ako titibay, palakpan ulit natin. May beautiful. Alam niyo yun? Di ba? Kung di niya ako ginanon, hindi ako titibay. Kaya yung naging executive director ako, executive director, gold, platinum, diamond. Sunod-sunod yung ranking. Bakit? Kasi inuna ko mga partners ko eh. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, 2 years and a half talaga ako. Kasi ang hirap mong invite. Sino maniniwala sa akin? Walang maniniwala. Wala pang online. Walang maniniwala. Ikaw to. Kaya immune ako sa rejection. Tanungin mo ako kung mapigdaanan, baka mag-iyakan tayo. Ang dami kong pigdaanan habang nagsimula ako sa business. Hindi biro eh. Pero part yun. Nung naintindihan ko na part pala to ng negosyo, ito palang kailangan kong gawin, dun ko napatunayan na nasa tamang proseso ako. Okay? Kasi pag hindi ka na nare-reject, tanungin mo yung sarili mo, bakit di na ako na-reject? Hindi mo na ginagawa yung negosyo. Pag hindi ka na wala na. Kaya kailangan mga kapatid, naniniwala tayo sa business partner natin. Ako po kasi talagang, grabe. Grabe. Grabe lang, grabe. And creator, naniniwala tayo sa taas. Yes. Guys, maniwala po tayo sa taas. Talagang every time po ako, bago mag-speak, nag-pray ako kay Lord. Ulit, na bigyan niyo ako ng wisdom, knowledge, skills, ma-share ko sa mga partners, mabigay ko yung best ko. Kasi pull out ako eh. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas, mamaya. Kaya pull out, everyday pull out. And dapat wala kang kagalit. Diba? Kailangan wala kang kagalit, dapat love mo lahat. Wala kang kagalit. Pull out ka. Yun po yung naintindihan ko dito. Kaya pagka nagsalita ka ngayon dito, parang wala nang bukas. Yung ganun. Diba? Taasan ng kamay. Nakatin ng LLM. Baba. Woo! Oh, sa mga hindi pa, alam nyo na. Guys, kailangan na iniwala tayo sa creator natin. Okay? And yourself. Sabi niya, yourself. Yung malakas. Dapat naniniwala tayo sa sarili natin. Yun ang halang kakampi natin, di pa tayo naniniwala. Di ba? Ako naniwala. Dati talagang kinakalabang ko yung sarili ko. Yung after ko sa work, pupunta ba ako sa hindi? Pupunta ba ako sa bibilang ako niyan eh, 1 to 100, tapos bibilang ako niyan, 76. Punta ba ako sa work? Punta ba ako sa punta ba ako sa hindi? Punta ba? Hanggang sa, punta. Hindi. Ay, hindi daw. Pero pagdating ko dyan, baba ako dyan. Pag natulak ako eh. Pagdating sa bus, natulak ako pababa. Di na ako babalik. Ito na ako, hindi ako napagbayad. 1, 2, 3. Minsan ganun eh, di ba? Pag sa bus ka, nagbibilang ako, punta ba ako sa hindi? Punta ba ako? Hindi ba kasi walang mga ganito. Ngayon, pagbaba sa Robinson Galleria, dyan pa yung sakayan, natulak ko pababa. Hindi pa ako nagbayad Hindi, sakto, libre na eh. Punta na ako. Di ba? May purpose, sabi ko may purpose siguro. Pero nakakatingin ako matraining. Alam mo, ilang beses ko nagawa yun. Grabe 1, 2, 3 sa bus Kasama pa si Mentor Jom, hindi niya alam, 1, 2, 3 rin pala sila bago pa siya noon. Ikala niya, may malaki na kumikita, bago pa eh. Sakay, Kuya Franz, si Junjun, tutulog-tulog pa sa bus siya na ganun. Pagod, laging pagod. Pagbaba, doon sila sa mayan eh. Estudyante pa siya eh. Doon siya sa may, pasok na kayo doon, pinapapasok ko muna sila sa loob ng bus. Pasok sa bus, doon siya, kalat-kalat si tatlo kami. Yung ginagawa ko, pag yung konduktor, ipitan niya, ang tagal makalapit ng konduktor. Hindi, ako. Kuya, okay na. Hindi ako sasalita, baka marinig ng okay, di ka pa nga bayad. Pagkabad ng hindi nila alam, 1, 2, 3 pala sila, di ba? So ngayon pagdating doon, tusok muna tayo, hindi nila alam, hindi nila alam, 1, 2, 3. Pero mga kapatid, pinaniwalaan ko lang sarili ko, na sabi ko, someday, yung mga ganyan, hindi na sa akin yan. Na talagang alam mo, kaya natin mag-believe na ganyan, ganito. Ngayon po nangyayari. Kaya believe in maniwala ka sa sarili mo mga kapatid. Wala nang ibang maniniwala sa'yo kundi sarili mo. Pagharap sa salamin, paniwalaan mo. Ako ganun, salamin, darating time, magiging successful ka, piniwalaan ko minsan nga. Dati kinakausap ko yung sarili ko sa salamin, Sabi sa akin ng wife ko, ako, baliw-baliw na si Para kasing baliw ka na, normal yun, pero part po yun. Kinakausap ko, darating time, magiging ka, ganito, magkakaganto ka.
Inattrack ko ng inattrack eh. Mas may pagtingin ko, may kumukontra pala sa akin si. Kaya sabi ko, kaya palang kailangan hindi niya nakikita pag kasalita ako. Pero nga, dati yung dream board nga lang, ngayon, kasama ko na rin kausapin. Kausapin mo sarili mo. Yeah. Pero mga kapatid, part po yun ha. Sabihin niyo nga, part yun. Okay. Next is, commitment. Sabihin niyo nga, commitment. Yung malakas. Commitment. Ayan po. Meron tayong 3 level of commitments. Ano yung mga yon? Okay, I will try. Okay? I will do my best. And I will do whatever it takes. Okay, meron akong kwento sa 3 level of commitments. Okay? May isang building na nasusunog. Okay? Sa building na yon, nasusunog. Habang nasusunog, siyempre, pag may nasusunog, may naglalabas sa mga ambulansya, newscaster, mga chismosa, nandun na. Halo-halo na yun. Tama? Andun yung mga marites, marisol, andun na lahat. Habang nasusunog yung building, sa 8th floor, mayroon palang bata, maliit na bata, natatrap sa 8th floor. Tatrap. So ngayon, siyempre, nagtataka yung mga tao na kung baka maano yung bata. Maya-maya, yung bata sa 8th floor, tumalon. Pagtalon niya, may isang ali, tumatakbo. Nadapa, takbo, nadapa. Nasalo niya yung bata. Siyempre, nagpalakpakan yung mga tao. Palakpakan sila. Tapos hindi nila alam, may nanonood pala ng coach ng runner. So ngayon, kinabukasan, yung coach ng runner, pumunta doon sa pinangyarihan. Nakita niya. Kumuha siya ng 3 mabibilis niyang runner. Okay, ginawa niya, naglaglag sila ng manikin sa taas. Ngayon, kung saan tumakbo yung aling nakita niya, doon niya pinatakbo yung 3 mabibilis niyang runner. Runner number 1, takbo, naglaglag ng manikin. Pak! Hindi nasalo. Runner number 2, ito yung alam niya sa pangalawa sa mabilis niya. Takbo. Pagtakbo, muntik lang masalo. Basag na naman yung manikin. Runner number 3, takbo. Pak nasalo, nabasag pa rin, bagsak pa rin. Nasalo, ganun lang. Mamaya-maya, nakita ng coach ng runner yung alin nakasalo sa bata. Nilapitan niya, Madam, kayo yung nakita ko nakasalo sa bata. Paano nyo nagawa? Ang galing nyo, ang laki nyo, tapos natakbo nyo yung ganun. Nadapa kayo, tumayo kayo, nadapa. Nasalo nyo yung bata, nagpalakpakan pa yung mga tao. Paano nyo nagawa yun? Sabi ngayon ng Ale, alam nyo, sir, yung 3 nyong coach, 3 nyong runner, pauwi-uwi nyo sa kanilang mga bahay. Magdala sila ng tig-isa nilang anak, patalunin nila doon, ewan ko hindi nila masalo. Nakuha niyo yung point? Yes. Anak pala ng Ale, yung batang tumalon doon. Kaya whatever it takes, patay kung patay. Do or die. Diba, ganun yung katinding commitment, ganito ka rin dapat sa negosyo. Patay kung patay. Kaya bakit? Buhay ang pinag-uusapan dito, hindi tayo naglalaro lang dito. Dapat malalim yung commitment mo. Hindi pa pwede dyan na onting mentor, may training ha. Mentor, makulog, baka mulan, mabasa ako. Hindi pwedeng ganun. Mababaw yung commitment mo. Tama, kirap. Hindi pa pwede yung nakakita ka lang ng itim na pusa. Mentor, grabe, nakakita ko itim na pusa, malas daw yun. Patinin na pusa, dadamay. Hindi pa pwede yun. Dapat yung commitment mo malalim. Hindi pa pwede nakabasag ka ng plato. Mentor, nung kumakain kami, nakabasag kami ng plato, bakit hindi ako makapunta sa presentation? Pati ba naman yun? Di ba? Sa ibang bansa, di ba? Pag nakabasag ka ng sa Japan, nakabasag ka ng plato, alis daw yung mga bad spirit. Pero dito, pag nakabasag ang plato, papaluin ka pa eh. Yan, puro ka kasi ano. Di ba? Pero po doon mga kapatid, iba po doon. Di ba? Iba po sa negosyo natin. Kailangan dito talagang commitment mo, 100% committed ka sa ginagawa mo. Okay? Taas sa tingin ng kamay. Taas. Ang dito maas ng kamay, hindi pagkapala. Ganun ako dati, naalala ko. Tapi kayo ka ng katabi. Friend. Commitment. Kaliwa naman. Friend, kaya nga nandito ako, nag-commit ako. Palakpakan yung bawat isa. Yeah. Commitment mga kapatid, talagang grabe po yung commitment. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng umatin at nanonood ngayon sa Zoom and FB Live natin dyan. Grabe po, commitment po talaga pinaka-the best dito. Yeah? So, next is discipline. Ayan, discipline. Sabi nyo, discipline. Yung malakas. Okay lang ba pakibasa sabay-sabay? 1, 2, 3. Ayan, dapat guys, disiplinado tayo sa sarili natin. Parang sa pag-gym. Pag oras mo ng gym ka. Di ba? Hindi pa pwede dito may schedule ka pag-gym ngayon, ay hindi mo na ako pupunta, maulan. Hindi pa pwede, dapat discipline ka. Parang sa negosyo natin. Di ba dapat discipline ka dito? Bakit sa discipline? Sa negosyo kasi natin, pag may meet up ka, alas 9, dapat alas 8 kahit paano nandito ka na. Bakit? Para control mo na yung area. Disiplinado ka. Hindi ba pwede dumating ka, alas 9 yung meet up nyo ng partner, dumating ka 9:30, 10. Wala na, pagdating mo kontrolado ka na. Kaya kailangan may disiplina tayo sa sarili natin.
Okay, gising ng maaga. Disiplinado tayo natin kasi may goal eh. Di ba dapat, anong oras ako gigising? Alas 6, alarm ko na to. Tumunog di alarm clock. Extend 5 minutes. Tumunog na. Naku, wala na discipline. Di ba may ganon? I-extend yung alarm clock. Di ba? Kahit tumutunog na. Kaya ang technique, yung alarm clock nyo, ilayo nyo sa inyo para pag tumunog, ingay, mabuwisit ka na. Ingay talaga. Pero kasi pag malapit, off mo lang yan, madali na eh. Ilayo mo, gawin mo tatlo lahat para gising ka talaga ng ayaw ko, di ka magising. Di ba? Pag naputol na yung tulog mo, gising ka na eh. Ngayon, mahahabi mo na yung discipline. Pero kailangan guys, discipline talaga. Di ba? Gising ng umaga, gising, tulog ng maayos, tulog. Di ba? Di ba? Okay, taasan ka ng kamay, taas. Tabikin natin ka ng katabi natin. Friend, discipline. Kaliwa naman. Friend, isa ka rin, mag-discipline ka. Nakakatuwa lang kasi talaga, isa po ito sa alam mo yung discipline ka dapat. Dapat alam natin yun. Okay? Next is, excitement. Sabi nyo, excitement. Yung malakas. Ayan, dapat excited ka lagi. Lagi kami nakausap excited. Hindi pwede dito yung lulutay-lutay ka. Abang tawag doon? Yung parang malungkot ka nagpe-process. Ito, kikita ka dito. Ito, ikaw to. Alam mo, grabe. Hindi pwedeng ganun, di ba? Kailangan excited ka. Kailangan talaga every time. Ito nga wife ko, excited to eh. Grabe yung, meron doon sa third floor sa bahay namin, no, sa office ko. Doon siya, sumilip sa bintana. Grabe, talagang mag-aaway doon. May nag-aaway naman talaga. Grabe, pinalo. Sabi ko, pabayaan mo lang yan, walang mangyari. Excited siya. Pabayaan mo lang yan. Hindi, pinalo. Ano ba? Hawa ako, ano ba yan? Pagdating ko, wala naman palang makita. Wala naman nakalist. Grabe yung excitement niya, nahawa niya ako eh. Dahil ganun ka-excited yung tipo na madadala ka niya. Ginagawa ko, nag-aayos ako ng mga tapos nahatak niya ako dun para sumilip sa bintana. Sobrang excited niya. Grabe, tignan mo. Pinalo na. Yung tipo na excited ako sa mga sinasabi. Grabe to, ang taas nga. Nahawa ako, tignan niyo. A beautiful wife, palakpakan natin. Guys, nakita niyo guys? Yung excited ka dapat lagi. Iba nagagawa na excited. Hindi pwede dito na nag-present ka, na nalulungkot ka, dala-dala mo. Kaya kailangan, pag may problema ka, iwan mo muna sa bahay. Hindi pwedeng haharap ka sa client mo, bit-bit mo yung mundo. Alam mo yung bit-bit mo yung mundo? Pagkaharap mo, may meet up ka. Ramdam agad ang kausap mo kung parang problemado itong parang alanganin. Parang ramdam ng kausap mo, parang papasahan ako ng bad energy nito Alam mo kasi ganito. Wala na. Dapat iwan mo muna kung may problema ka. Mag-shift ka agad, ibang tao ka na. Hindi pwede niya kaya magpalitan nyo. Okay? Kahit sa pag-drive. Pag may problema ka sa bahay, for example, may others kang challenge, pag-drive ka, dapat ikaw, iwan mo na doon kasi hindi pwede mamaya makasagasa ka pa eh. Tama? Kaya kailangan, natin yung ganun. Diba? Kailangan lagi tayong excited. Okay? Sabi nyo nga, excitement. Excitement. Okay. So next is, enthusiasm. Basahin nyo nga guys. 1, 2, 3. Nakita nyo nakita nyo yung technique? Diba? Mabubulol ako Basahin nyo nga guys. Enthusiasm. Di ko mabasa ng mabilis eh. Pero guys, yun ang technique doon. Anyway, kailangan makahawa ka. Yun nga, di ba? Makahawa ka ng energy mo. Hindi pwedeng mga bad energy. Mataas dapat. Kaya ganun po dapat yun. And ganun din pag di nyo mabasa, pabasa nyo muna. Ayan. Proceed po tayo. Focus. Sabihin nyo nga, focus. Yung malakas. Ayan. Dapat focus po tayo sa negosyo natin. Bakit focus? Avoid muna natin yung pinapanood natin sa cellphone. Avoid muna natin yung mga kung anong nanood ka ng mga kung ano-ano sa cellphone na hindi makakatulong sa negosyo mo. Abubunin ka ng mga Cardo Dalisay, yung mga ganun. Yung replay na ng probinsyano, tapos na yun, pero pinapanood mo pa. Diba? Avoid mo muna yun. Kaya kailangan focus ka muna. And dapat 1 MLM company lang. Wala nang ibang company. Hindi pa pwede dito 2 binabangka mo. Mayroon kang ganito, ganun. Ang dami. Meron akong kilalang ganyan eh. Grabe, sabi niya sa akin, ito dito, ito. Ang dami mo, binabangka, hindi pa pwedeng 2. Hindi ka pwedeng mamangka sa 2 ilog. Grabe, sabi ko, hindi pa pwede isa lang. Focus ka lang sa 1 company kasi ibigay mo yung 100% mo kay Sante. Pag binigay mo, talaga may mangyayari sa'yo dito pag binigay mo 100%. Hindi pa pwede dito na ang dami mong binabangka. Isa lang. Hindi pa pwede yung marami na iba't iba. Diba? Kaya guys, kailangan focus ka muna. Okay? Bigyan mo ng 100% si Sante. Commit 100%. Maniwala ka sa akin, may mangyayari sa'yo dito na maganda kay Sante. Okay? And, of course, siyempre, kailangan focus ka rin sa goal mo. Ayan. Sabi niya, goals. Ay, wait lang. Pabalikin natin. Goals. Ayan, kailangan may goals ka. Hindi pa pwede dito wala kang goals. Sa negosyong to, napaka-importante po pang may goal ka. Goals ka. Bakit? Kasi pag may goals ka, alam mo yung tiyatahak mo.
Hindi pwede na basta santay lang ako, punta ako dito, attend lang. Anong goal mo? Mag-iisip pa. Dapat alam mo na kung anong goal mo. Hindi pwede dito nang saka mo pa lang anin. Ngayon, kaya kung ikaw kunyari sa mga Zoom natin diyan, kung wala ka pang goal, gawa ka po ng goal. Napaka-important po nun. Ako, pinangarap ko yun, gumawa ako ng goal, sinulat ko, inatrack ko. Nangyayari po yun, magugulat ka, kikilabutan ka, nangyayari na yung mga goal ko. Paunti-unti. Kaya effective po talaga pag may goal. Okay? And of course, smart. Sabi niya, smart. Ayan. So, smart. Siyempre, pag may goal ka, dapat specific. Sabi niya, specific. Di ba? Specific ka, for example, sa car. Di ba? Specific ka, ano bang car gusto ko? Honda. Sige, Honda. Hindi pwede na. Ang gusto ko mentor, Honda, tapos yung Manubela Vios. Hindi pwede ng dalawa. Ano yun? Dapat ano ka, specific ka, dapat kung Honda lang, Vios. Alam mo dapat kung anong kulay, anong ano. Diba? Dapat measurable. Kinukumpit mo na, magkano kaya dapat kung ano ganito, magkano kaya to. Inaano mo na, ina-attract mo na sa sarili mo. And dapat achievable kung anong gusto mong sasakyan, for example, achievable. Kaya mong i-achieve. Hindi pwede na, alam mo yung, parang ano kaya to. Diba kailangan talagang achievable and realistic and of course, time-bound. Sabi nyo, time-bound. Yung malakas! Dapat time-bound. May time-bound yung goal nyo. Okay? And ng ganito, kasi pag may time-bound, andyan yung source of agency. Tama ba yung English ko? Ayun, tama pala pa si Teacher Raquel. Di ba? Kailangan may ano tayo, doon yung parang natataranta na tayo. Naku, ilang buwan na lang, kailangan tamaan ko na to. Parang sa, di ba, sa travel, kailangan ganun din eh. Kailangan tamaan ko to, ilang buwan na lang. Ibigay ko na yung best ko dito. Tama? Kasi normal eh. Sa travel, normal po yung, lalo pag sabi natin sa travel, specific ka. Kung anong matatamaan, ganun din po. Kailangan smart ka. Sabi niyo, smart. Ayan. And, you need 7 skills. Okay? Ano ba yung mga 7 skills na yan, mga kapatid? Prospecting. Sabi niya, prospecting. Yan, dapat marunong ka rin ma-prospect. Dito si mentor, tuturuan ka naman niya kung paano ma-prospect eh. Dapat makikinigan na lang sa mentor mo kung paano ma-prospect. Diba? Papasulatin ka ng case system, yung mga prospect mo, 100, nasa 100, sulat ka. Maganda nga dyan, category. Mga kaibigan, kamag-anak, ka-Facebook, classmate, di ba? Mga ano pa, yung mga kagalit. dapat ano yan, naka-category po yan mga kapatid. Naka-category. Para alam mo kung sino yung target market mo. Di ba? Ay ito, nakausap ko na to. Ay ito, si ganito. Dapat po meron tayong prospecting. Di ba? Hindi pa pwede manghula-hula ka lang. Kasi sino yung tatargetin mo kung, invite mo na pala, ulitin mo. Diba? Kailan meron kang prospecting? Sabi niya, prospecting. Taas natin ka ng kamay, taas. Tapikin natin ka ng katabi natin. Friend. Prospecting, ha? Kaliwa naman. Friend. Meron na ako niyan. Yun. Meron na, ha? We. Kailangan meron na, guys. Okay? And, invitation. Dapat, siyempre, pag na-prospect natin, alam din natin kung paano i-invite. Okay? May mga level up ng invite, eh. Diba? Yung mga indirect approach na tinatawag, direct approach. Diba? Like, kaibigan mo, kung example, kaibigan mo, friend, baka may kilala ka friend na gustong ng extra income. Gusto yung extra income kasi naghahanap kasi kami ng mga tao na gusto ng kumita ng extra income, kumita ng ganito, ganun. Baka may kilala ka, endorse mo naman sa akin. Bakit ba? Meron kasi ako i-share sa kanilang business. Anong business yan? Hindi niya alam, pati siya na. Baka pwede ako dyan. Pwede ka dito kung gusto mo ba? Paano ba yan? Basta kita tayo sa ganito. Di ba na-invite mo pa siya? Gagamit ka ng third approach minsan. Yeah? Indirect approach. Kailangan may mga strategy ka rin kung paano mag-invite. Minsan naman, didiretso mo na. Friend, meron ako dati, ginawa ko dati yung kaibigan ko. Tol, ikaw to kunyari tol, guess kita tol. May pipresentan kita. Ikaw na bahala kung maganda o hindi. Pag maganda, mangingi ako feedback kasi mamaya meron ako. Tinuro, sabi maganda pala yan tol. Ano ba yan? Tara, sama ka sa akin sa office namin. Ito yan, ganun. Minsan naman, sabi mo sa kanya, friend, samahan mo naman ako sa may nakita akong negosyo. Itong negosyong to, gusto ko sanang tignan kung maganda o hindi. Tapos ihingi akong feedback sa'yo. Pag maganda, gagawin ko. Pag hindi ko gagawin. Total, kaibigan naman kita, baka matulungan mo ako, tignan natin yung negosyo. Ngayon, sumama. Nagustuhan niya, maganda ba? Maganda. Tara, gawin na natin. Di ba, nakaka-invite ka? Dati, mga teknikong inviting dyan, yung dicer pa ako. Sa outlet, sa supermarket. Yung upline ko dati na wala na ngayon eh. Sabi ko sa akin, di ba, registration form, sulat. Technique lang namin yung sulat. Kakausapin ko si Gardenia. Kasi kung akong produkto, tawag sa'yo si Garde. Sabi ko, pre, kakausapin ko si Garde. Bigay mo sa akin yung registration form. Tapos magkatanong yan, ano yung pinilapan mo? Ganun. Kinakukwentuhan mo na kami ni Garde. Pagka tumingin na ako sa akin, tumasak ko ng kamay, lapit na yun. Bro, ito na yung registration form mo. Si Garde. Ay, okay, tapos na ito na pila mo. Ano yan, Kim? Dito. Dito, ito yung business namin. Sama ka, ganito, gano'n.
Nasasama namin doon yung time na nag-invite ako. Ganun ako sa outlet mang-invite eh. Yung kinikirious ko siya. Di ba? Kaya may kanya-kanyang kung paano mag-invite. Okay? And, dapat, of course, marunong ka rin mag-present. Hindi pa pwedeng si mentor pa rin ang mag-present para sa'yo. Si upline pa rin. Dapat marunong ka mag-present ng business. Sabi nyo nga, presentation. Yung malakas! Guys, kailangan marunong tayo mag-present. Okay? Hindi pa pwedeng hindi tayo marunong mag-present. Kailangan alam natin yung marketing plan, magbilog-bilog, alam natin yung ganito. Diba? Sa kada ano ko na, inaaral ko talaga yun kasi hindi pa pwedeng aasa ako sa ano ko kasi sabi ko nga, bonus na nga lang, tulungan tayo ni mentor, ni upline eh. Pero paano kung wala si mentor, may guest ka, sino mag-present? Ikaw. Diba? Kaya maganda, aralin natin siya. Yung ibang turo namin sa team, 15 days habit, effective po yun. 15 days mong gagawin, hour practice ka. Ngayon, pagdating 14 days mo na, hindi mo na-delay ka na isang araw, back to zero ka ulit, 1 ka uli. Hanggang sa ma-master mo yan. Kasi doon lalabas yung discipline mo rin eh. Na kailangan matapos ko to within 15 days. Pag hindi ko natapos to ng nasa 12, tumigil ako ng isang araw, ulit ako sa simula. Magugulat ka sa 15 days, umulit ka, master mo yung presentation, yung marketing plan, yung presentation. Kaya kailangan marunong din po tayo nito. Okay? Para pag may guest ka or may guest si leader mo, kaya mong presentan. Okay? And, of course, ayan. Seal the deal. Sabi nyo, seal the deal. Seal the deal. Okay? So, dapat marunong din tayo alam mo yung i-close din natin pagtapos ng presentation. Ano po yung pinaka nagustuhan nyo sa ganito, ganun? Alam natin i-closing. Okay? Hindi pa pwede na papauwi natin siya. Maraming tanong sa sarili. Okay? And, kailangan din, marunong din tayo mag-follow up. Sabi nyo, follow up. Yung malakas. And follow through. Sabi nyo, follow through. Yan, dapat marunong din tayo mag-follow up and follow through, syempre. Di ba? Ituro natin kung paano ginagawa natin sa business. Paano ka maduduplicate, di ba? Kung di ka rin marunong mag-follow through. Ito ganito ginagawa ko. Tuturo mo siya. Napaka-important po nito mga kapatid. Okay? Handle objection. Ayan. Of course, pag napamember mo na siya or ano mo siya, tuturo mo siya mag-handle ng mga ganito. Isa po sa kailangan niya maintindihan to, paatinin mo ng mga training para matuto, tapos turuan mo kung paano yung mga question and answer, pagsagot sa tao, paano pag ganito sinabi mentor, paano pag ganito sinabi, ikaw ma-record, ako nagre-record ako no, nire-record ko yung mga sinasabi ng mga mentors, pag tinatanong ko, paano pag sinabi sa'yo scam yan, ano sasabihin mo mentor? Ganito, nire-record to hanggang pagka sa may jeep, nag-commute pa ako, ini-edit ko yun pagka nasa biyahe, pinapakinggan ko, yun pala yun, hanggang sa na-internalize ko na, yun hanggang sa paulit, minitang sa akin, scam yan, alam ko na sasabihin ko na, ulit-ulit ko ba namang pinakinggan eh. Di ba? And, of course, game plan. Dapat may game plan. Di ba? Kung ikaw nagbibisis, wala kang game plan, mahirap. Lahat naman, kahit na yung mga magnanakaw nga, may game plan eh. Di ba? Tama. Alam kung paano papasukin yung bahay mo. Pag wala na dyan, aalis sila ng ganyan. O ikaw watch it. Di ba? Parang alam ko. Diba? Kung baga may game plan sila. Tayo pa kaya dito sa Sante, walang game plan. Dapat may game plan tayo. Tama? Dapat alam natin kung paano natin tatargetin yung travel, paano natin tatargetin yung car, yung millions, alam dapat natin, guided na kayo ng mga mentors ninyo. Tuturo na lang nila kung paano, gagawin na lang po natin mga kapatid. Kasi sabi ko nga, si mentor, bago ka palang madapa, alam niya na. Tama? Tama o tama? Okay? Kaya kailangan meron tayong game and knowledge. Of course, knowledge, syempre. Magagawa mo yan pagkakadaatin mo dito, lalalim ka sa Sante. Lalalim ka sa negosyong to. Of course, pagka ito mga kapatid, para lumalim ka sa knowledge, isa po ito, Sante Partnership Program, 5 times kang umaten, Sante Business Owners Orientation, Sante Product Training. Ito po, atin na natin to. Yung kanina, yun po yung product, ito yung si Coach Angelina, yan yung pinisent niya. Learnable ka sa product, what is barley, ano bang mga nutrients, dapat kita paano may laban. Tapos yung sa partnership program kay Coach Mel, kay Mentor Mel, yan po yung present niya kanina. 'Di ba? Yung business, paano ba yung negosyo, ganito, para kumita. And of course, ito po yung Sante Business Owners Orientation. Ito yung pinag-uusapan natin ngayong araw. Okay? Kailangan po natin matinan pa to. Marami pa tayong mga available. Ayan po, understanding compensation plan, engage training, engage script. Lahat po sana matinan natin to. Isa po ito sa, alam niyo yung para kang sundalo eh. Doon pa sa sundalo, pag umating ka ng training, lakas ng loob mo. Alam mo bumaril, alam mo umilag. Pero kung wala kang training, sinaba ka sa gera, di mo alam kung paano humawak ng baril. Mamaya, tamaan ka, anytime, di ka marunong umilag. Pero kung umating ka ng mga training, inatin mo to, malakas ang loob mo kahit sinong humarap sa'yo, kahit doktor pa yan, ISIS pa yan. Di ka matatakot, kakausapin mo business. Ito yan.
ano ba yan, attorney? Ay, ito po yan. Kaya mong i-explain yung negosyo. Hindi ka matatakot. Bakit? Kasi, tinan mo to. Hindi lang 5 times mga kapatid ha. Ako po, I think 100 times ko na umaatin ng mga training. Hindi ako nagsasawa. Kasi, never stop learning because life never stop teaching. Okay? Kaya kailangan umatin tayo ng yung malakas. Okay? ABC rule. Ayan. ABC rule. Advisor, bridge client. Okay? So, guys, simulan natin sa master ABC rule. Ito po mga kapatid, dapat master natin po itong ABC rule. Advisor, bridge client. Advisor, for example, si Mentor Denray, advisor yan. Siya yung mentor di ba? Tapos, bridge, for example, si Coach Ron, siya yung bridge. Client, si Rapi Pacheco. Complete name, ha? For example, si Ronalyn, guest niya si Rapi, kailangan alam ni advisor kung anong kahit pa paano i-EA niya. Mentor Denray, meron pala akong guest, si Rapi. Po siya, ganito po yung trabaho niya, ito po yung province niya. So ngayon, dahil alam na ni Mentor kahit pa paano, ma-idea na si Mentor Denray, pagharap ni Rapi dito, EA na agad ni Coach Ron, si Mentor Denray kay Rapi. Meron ako ditong mentor, alam nyo, grabe po ito, kumita ng ganito to. EA niya na. Ngayon, pag nagharap-harap silang tatlo, magugulat si Rapi. Parang alam nito yung Mentor Denray yung buhay ko Kasi nagkakaroon na ng alam nyo yun, nag-rapport. Nakabuild na agad ng for example, Bicol. Meron akong leader sa Bicol. Taga Bicol din ako Magugulat si Rapi. Lahat connected Hindi, kasi na ni Mentor Rons. Okay, kaya kailangan marunong tayo ako ganun ako Pag may guest ako, dicer ka ba ako, dicer? Mentor Archie, may guest po ako kasi ganito, ganun. Hindi ngayon, pagka meron ako doon mentor, gabi to, kinukwento ko. Pagharap ko, onting alam na ni Mentor Archie, dapat ikaw magdadala ng guest mo sa mentor, hindi si mentor lalapit. Ikaw magdadala ng guest mo sa mentor mo. Mentor, ito po pala yung ka-work ko. Okay. Kunyari, walang alam si di ba, si mentor. Pero, kumusta po, Pero alam na ni Mentor Denry Galawan kasi na-A na Kaya guys, parang rin naman yan Ganun din sa mga di ba? Kailangan marunong tayo mag-A para alam natin yung kung paano natin ipapaliwag sa kapwa natin. Okay? Masterin natin to mga kapatid. Maganda po ito. Meron kang downline na pasaway. AA mo sa mentor. Ito mentor. Meron akong downline. Matigas ang ulo. Ay umatin ng training. Sige. Ngayon pagdating ni mentor, kukunin ni mentor sa puso yan. Alam niyo, nung nagsimula ako, tama din ako umatin ng training. Parang ako yun Hindi niya alam na A mo kasi. Kaya kailangan mga kapatid, dapat masterin natin yung ABC rule. Okay? Next is meeting after meeting. Ayan mga kapatid. Ito, ginagawa naman natin na to. Di ba? Sila Mentor Denry, nakikita ko yan Sila Mentor Tin. Ayan, nakita yung ginagawa nila yan dyan. Nila nagbibilog-bilog, sila Coach Bon. Ayan. So ito po, maganda po ito. Yung kung sino ko may guest ka, ito, para masagot niya yung mga tanong, masagot mo yung mga tanong-tanong ng guest mo. Kasi sigurado pag may guest ka, hindi niya agad, minsan may tanong yan Paano kung hindi mo nasagot agad ng maayos? Di ba? Hindi pwede na pag dapat mentor, kunyari, bro, anong pinaka nagusto mo sa presentation kanina? Tanong na lang ako, parang question and answer na lang. Nagustuhan ko yung business. Di doon mo ngayon diinan sa business. Nagustuhan ko yung product. Doon mo ngayon diinan sa product. Okay? And important reminder. Sabihin nyo nga, reminders. Yung malakas. Okay, so reminders. Ayan. Of course, verify your account. Ayan. So, syempre, pag nagpa-member ka, i-verify, magpapasa ka ng ID, may selfie with you. Di ba? So, para ma-verify account mo na, kasi magkakaroon ka ng QR ID yan na-registered ka as business owner ni Santay. Okay? And don't forget, change password. Okay? Pero alam niyo yung natin, yung account natin kay Santay, secure ka dyan. Kasi talagang grabe yan Alam niya kung saan mo pinasa, alam niya kung kinuha mo yung pera. Alam mo, may history yan, kaya safe na safe po. Pero maganda pa rin, change mo yung password para ikaw nakakaalam din. Yeah? And, subscribe and save. Diba, sa lahat nag-hit ng travel, car, kailangan nakasubscribe and save ka. Kasi walang kakarga sa yung points sa travel, sa car kung hindi ka nakasubscribe and save. Kailangan nakasubscribe and save ka. Di pa pwede mentor, meron akong partners, hindi naka-maintain. Hindi naka-maintain. So, kala niya, subscribe and save yung ginawa niya, nakalimutan niya mag-subscribe and save. Maintain lang pala yun. Iba kasi yung subscribe and save Ba't walang kumagang point sa akin? Buti na lang, leader na, kaya ang bilis niya mag-ship, di ba? So, kailangan nakasubscribe and save po tayo. And,
Ayan. Observe one price policy. Ito po, talagang nakakatuwa yung company natin. Talagang ina-actionan na itong one price policy natin. Yung mga nag-underpricing, di ba? Talagang inaano na si Santay na bahala dyan. Kaya may kalalagyan din po yung mga yon. Okay? Talagang ina-actionan na. Kaya palakpak natin yung Santay. And, ayan na. Santay system. Ayan, ito, download po tayo nito. Once na member ka ng Santay, once na business owner ka na, kailangan meron kang Santay system, of course. Santay App Store, meron tayo. Diba? Ayan, of course, sell. Sabi nyo nga, sell. Ayan, dito dapat talaga matuto tayo magbenta, matutunan natin kung paano mag-share sa yung product, di ba? And of course, sponsor, matuto tayo mag-share ng negosyo, yung good opportunity ni Santay, matutunan po natin. And mga kapatid, ayan, sustain. Ito po, isa na maganda magawa natin, sustain natin yung business natin. Di ba? Pag meron kang bumili sa yung product, na-turn mo into business, naging member, ngayon, i-sustain mo na siya ngayon, lumago. Pero dapat ikaw rin. Dapat show up ka nga sa office eh. Hindi ka pwede na, di ba? Alam yun, kapag tapos na yung pandemic eh, dapat talagang show up tayo eh. Di ba? Kasi, guys, negosyo na natin to. Hindi to negosyo ni upline. Ulitin ko lang ha. Hindi to negosyo ni mentor. Bonus na lang kung tulungan tayo ni mentor. Bonus na lang po mga kapatid. Alright? So guys, next is, I hope na marami kayo natutunan ngayong araw na to na kahit pa paano may tumatak sa isip nyo. Kasi alam ko, nung ako nagsimula talagang umatin ako ng training, meron akong natututunan sa nag-i-speak. Hindi ko sinayang yung time, effort ko na umatin sa presentation na wala akong natututunan. Kaya alam ko, sana marami kayo natutunan and I hope na maging successful tayo lahat sa Santay. Thank you very much. Back to sa aking beautiful wife, Ronald Ladano.